Pa-like, share and subscribe naman po mga master. Kabanata 551. Biglang nagbago ang mood nang makita ang malungkot na ekspresyon sa mukha ni Timothy. Ngunit ito ay dapat na itago. Makikipagkita ako kay Abigail bukas, kaya't ang isang masakit na bagay na tulad nito ay hindi dapat ibunyag sa sinuman. Huwag kang mag-alala, Ginoong Caesar. Napaka-discreet ng lugar na inayos natin. Umiling si Timothy. Hindi sapat iyan. Dapat itong ganap na nakatago. Gusto kong makasigurado na walang mangyayaring masama. Agad namang sumingit si Derek. May idea ako, Mr. Caesar. Parang alam ko lang yung lugar. Isa itong club na tinatawag na The Abyss. Masasabing ang club na iyon ang pinakatagong lugar sa buong South City, at maaari lang tayong makapasok sa pamamagitan ng mga espesyal na koneksyon. Hindi basta-basta pwedeng pumasok. Nang makitang lumakas ang interes ni Timothy, nagpatuloy si Derek, maraming malalaking tao sa Quebec ang pipiliing talakayin ang mga bagay doon dahil nananatili ang lahat sa loob ng mga pader na iyon. Walang sino man sa labas ang makakarinig ng bulong kung ano ang nangyayari sa loob. Kung gayon, ang Abyss ito. Tumanggaw si Timothy bilang pagsang-ayon. Walang problema, Mr. Caesar. Lahat tayo ay may koneksyon sa The Abyss. I-book natin ang buong club ngayong gabi, di ba? Todong ngiti si Melvin at ang iba pa. Sa South War Zone, Sir, oras na para umalis, sabi ni Alfie habang binubuksan ang pinto ng kotse para makapasok si Levi. Nagawa na ang lahat ng arrangement sa South City. Maraming tao ang nakatayo sa likod ni Levi. Ang kapitan, si Mortimer Lambert, ay syempre kabilang sa mga taong iyon. Ang natitira ay binubuo ni Mike Pence ang Commander-in-Chief ng South War Zone, dalawang Deputy Commanders-in-Chief Hank Damon at William Stewart, pati na rin ang ilang mga Chief of Staff. Lahat ay nakasuot ng casual na kasuotan, sinunod ang utos ni Levi na magiging low profile. Kung hindi, ang makitang isang grupo ng mga lalaking nakauniporme ng militar na kumakain sa publiko ay matatakot ang mga buhay na ilaw sa mga tao, lalagyan ng nobela. Nakatakda na ba ang meeting point? Tanong ni Levi. Oo, nasa isang club na tinatawag na The Abyss, sir. Kilala ang club na ito sa pagiging lihim nito. Dahil ito ay matatagpuan sa isang liblib na lugar sa mga suburb, maraming tao ang pinipili na magkaroon ng kanilang mga lihim na pagpupulong doon, kaya hindi namin kailangang mag-alala na may sino mang maniniktik sa amin. Napagtanto ang mga pag-aayos ng South City at ang mga madalas na bagay na ito, kaya pinili nila ang The Abyss. Ngunit ang pagkain ay magiging handa sa sarili, at walang masyadong maluho. At saka, mag-Dutch lahat, para walang unwanted problems, paglilinaw ni Alfie. Manam, mabuti. Nakikita ko na sila ay lubos na masinsinan sa kanilang pagpaplano. Tumanggaw si Levi, humanga. Samantala, ang mga pinuno ng South City ay natipon lahat sa The Abyss na matatagpuan sa labas ng lungsod. Gayunpaman, ang lahat ay nakasuot ng napakababang paraan. Sa katunayan, ang kanilang kasuotan ay masyadong casual na ginawa nilang dam-eye-kit na parang masakit na hinlalaki sa club. Si Tim Cronin, ang pinuno ng Quebec, ay nagtanong, dumating na ba ang Diyos ng digmaan, ang ibig kong sabihin, si Mr. Garrison. Ang alkalde ng South City, si Stephen Mackay, ay tumanggaw bilang tugon. Opo, Ginoo. Kakatawag lang ni Alfie at sinabing papunta na sila. Dapat nandito na sila agad. Mabuti yan. Pinunasan ni Tim ang pawis sa kanyang noo. Bakit parang kinakabahan ako? Pag-iisip niya. Kinakabahan din kaming lahat, sir. Pinagpapawisan na kami bago pa man kami makarating. Huminga ng malalim ang lahat ng opisyal ng South City, nababahala sa nalalapit na pagdating ng Diyos ng digmaan. Nagpunta sila kay Jesse Nielsen para sa payo kanina dahil sa kanyang karanasan sa God of War. Gayunpaman, binigyan lamang sila ni Jesse ng dalawang salita manatiling kalmado. Gayunpaman, ito ay mas madaling sabihin kaysa gawin. Literal na basang-basa sila sa malamig na pawis dahil sa antas ng pagkabalisa na kanilang nararamdaman. Hindi nagtagal, dumating si Levi at ang kanyang grupo ng mga tao sa pasukan ng The Abyss. Vroom, vroom, vroom. Sa sandaling iyon, bumalatay sa katahimikan ang mga tunog ng pag-uurong ng mga makina. Mahigit 10 sports car ang mabilis na tumakbo papunta sa direksyon nila, lahat ay biglang huminto sa harap ng The Abyss.
Si Timothy iyon at ang iba pang kabataang tagapagmana. Ginoo, Caesar, maligayang pagdating sa The Abyss. Pagkababa ng kani-kanilang sasakyan, lahat ay nagsiksikan kay Timothy at dinala siya papunta sa The Abyss. Hoy, ang lalaking iyon, Mr. Caesar, bulalas ni Derek nang makita niya si Levi. Ang video na ito ay edited by Urban TV. Kabanata 552. Agad namang napako ang tingin ng lahat kay Levi. Siya ba talaga iyon? Tanong ni Timothy na nakakunot ang noo. Siya iyon, Mr. Caesar. Iyan ang lalaking may mahusay na kasanayan sa pagmamaneho. Mabilis na sabi ng ilang followers ni Derek. Sa isang segundo, biglang nagbago ang ekspresyon ni Timothy. Hindi ko pinakialaman kung sino siya, pero hanggat wala siyang anumang uri ng pakikipag-ugnayan kay Abigail, ilayo mo siya sa aking paningin. Bilang miyembro ng Prince Gang, ganito ang karaniwang paghawak ni Timothy sa mga bagay-bagay sa pinakamahalagang pagtitiwala sa sarili na paraan na posible. Nagpalitan ng tingin si Derek sa kanyang mga tagasunod habang sinasabing, "As you wish, Mr. Caesar." Mabilis na humakbang pasulong, naabutan ni Derek si Levi at ang kanilang grupo para harangan sila. "Hoy, saan ka pupunta? Tumigil ka nga dyan." Gayunpaman, hindi na lang pinansin ni Levi at ng kanyang grupo ang mga sigaw ni Derek. "Hoy, hoy, bingi ba kayong lahat? Hindi mo ba narinig ang sinabi ko? Hawakan mo dyan." Biglang nagtaas ng boses si Derek, ibinuka ang kanyang mga kamay para harangan si Levi at ang grupo niya sa pag-usad. Bakas sa mga mukha ni na Alfie at Mike ang hindi kasiya siyang mga ekspresyon, pati na rin ang iba pang opisyal ng militar na naruroon. South City ang kanilang teritoryo. Kaya naman, hindi sila makapaniwala na may mga tao rito na naglakas loob pa ring hamarang sa kanilang dinadaanan, lalo na noong kasama nila ang Diyos ng digmaan. Nakakahiya. Si Mike at ang iba ay halatang inis. Kung Papa Lauren ang tanga, ipapahiya lang niya ang sarili sa harap ng God of War. Ngunit sa pinakamaraming sitwasyon, ang handgal na ito ay maaaring mawalan ng trabaho dahil sa mga kaso ng kapabayaan. Si Mike at ang iba ay naghahangad na ipakita ang aktwal na pagkakakilanlan sa kaawa-awang handgal na ito, ngunit pinatahimik ni Alfie ang kanilang mga protesta sa pamamagitan ng pag-wave ng kanyang kamay. "Ano ang iyong negosyo?" tanong ni Alfie sa malalim niyang boses. Hindi pinansin ni Derek si Alfie, sa halip ay tumingin kay Levi. Tinuro niya ang daliri niya. "Ikaw, lumapit ka. Mayroon akong sasabihin sa iyo." Hindi mapag-aalinlanganan ang tono ng boses niya. Ganap na tumama, si Mike at ang iba pang 8 tauhan na namamahala sa South War Zone ay nakilala ang PP. Napuno ng kaunting takot ang kanilang mga puso. May death wish ba ang lokong ito? Siya ay literal na sumisigaw sa Diyos ng digmaan. Hindi lamang si Derek ang sumisigaw at naguutos sa God of War sa paligid, ngunit ginagawa niya iyon sa harap ng lahat ng pinakamataas na ranggo na commander ng South War Zone. Noon, hindi na napigilan ni Mike ang sarili. Pumutok ang boses niya sa galit na sigaw. "Kilala mo ba kung sino siya? Wala akong pakialam kung sino siya. Ang importante lang ay gusto siyang makita ni Mr. Caesar ng Caesar family ngayon, at gagawin niya iyon," sabi ni Derek habang malamig ang ngiti. Bagamat totoo na hindi kilala ni Derek kung sino si Levi, ngunit mayroon pa rin siyang Timothy Caesar upang i-back up siya. Kaya naman, kumpiyansa si Derek na gaano man kaprestihiyoso ang katayuan ni Levi sa lipunan, walang paraan na mas makapangyarihan siya kaysa kay G. Caesar. Sina Mike, Alfie, at ang iba pang opisyal ay nagpalitan ng hindi makapaniwalang tingin. Ang buong sitwasyon ay katawa-tawa na nakakahiya hanggang sa punto ng pagiging masayang maingay, lalagyan ng nobela. Wala na silang anumang dignidad na natitira pagkatapos na payagan ang isang bagay na hindi akalain na tulad nito na mangyayari sa harap ng Diyos ng digmaan. Ngunit ang nakakatuwang bahagi ng buong pangyayari ay ang mayayamang tagapagmanang ito ay nagawang masaktan ang Diyos ng digmaan mismo. "At bakit ako makikinig sa iyo?" Ang ngiti ni Levi ay kasing lamig ni Derek. "Kay ikaw, ito si Mr. Caesar ang pinag-uusapan natin. Halos kontrolado ng pamilya Caesar ang Southampton, at kung alam mo kung ano ang makakabuti sa iyo, sasama ka sa akin." Nakita ni Derek na ang kanyang kahihiyan ay nauwi sa pumupulas na galit. Biglang nagsalita si Timothy mula sa likod ni Derek. "Anong nangyayari, Derek?
Hindi mo ba kakayanin ang kahit isang maliit na bagay na tulad nito? Ang mga panunuya ni Timothy ay lalong nagpagalit kay Derek. May 3 segundo ka para sumama sa akin. 1, 2 sabi ko tumigil ka. Huwag kang umalis. Bago pa makaabot si Derek sa 3, nilagpasan lang siya ni Levi at ng grupo niya para diretsong pumasok sa The Abyss. Hoy, bingi ba kayong lahat? Hawakan mo dyan. Si Derek ay maaaring sumigaw sa kanyang sarili na namamaos, ngunit si Levi at ang kanyang grupo ay walang anumang intensyon na kilalanin siya. Galit na galit, si Derek ay mukhang sisingilan siya sa club pagkatapos ni Levi. Maghintay. Dahan-daang naglakad si Timothy, kasunod ang kanyang mga tao. Derek, hindi ba dapat masyadong maimpluwensyahan ka sa South City? Baka sa mukha ni Timothy ang pagkabigo ng tumingin kay Derek. Sa pagkakataong iyon, naramdaman na lang ni Derek na tumaas ang kanyang galit. Mariin niyang ikinuyom ang kanyang mga kamao, nangako na pagsisisihan niya si Levi sa araw ng kanyang kapanganakan. Matapos nilang makapasok sa The Abyss, ang sabik na naghihintay na mga pinuno ng South City ay agad na lumapit para salubungin si Levi at ang kanilang grupo. Ngunit sa aktwal na pagkakita kay Levi, lahat ay tumingin sa isa't isa na hindi makapaniwala. Hindi nila inaasahan na ang makapangyarihang Diyos ng digmaan, na nagpang-inig sa mundo sa kanyang pag-iral, ay isang binata. Gayunpaman, ang hindi paniniwalang iyon ay mabilis na nauwi sa paggalang. Ang video na ito ay edited by Herban TV. Kabanata 553. Si Levi ay parehong kaaya-aya at madaling lapitan, na nagpapatahimik sa kanilang lahat. Hindi katakataka na si Jesse Nielsen, ang pinuno ng Northampton, ay nagsabi lamang sa kanila na tretuhin ang Diyos ng digmaan tulad ng ginagawa nila sa ibang normal na binata. Maging ang amo ng The Abyss, si Orion Sinclair, ay sumunod sa kanilang likuran dahil sa pagkamangha. Siya ay tunay na parehong nasa sabik at nasa gilid sa parehong oras. Tiyak na ito ang nakitang shot na tinanggap ng kanyang club mula nang simulan niya itong gamitin. Dumating ang mga taong ito sa isang grupo na mahigit 20. Maging ang Diyos ng digmaan ay naririto, isang katotohanang nagpapikit pa rin ng mata ni Orion sa hindi makapaniwala. Sa labas ng The Abyss, si Derek ay nahaharap sa isang dilema. So, pumasok sila sa club. Hindi ba't ikaw at ang iyong mga tauhan ay dapat ang mabigat na hitters ng South City? Palibutan mo na lang ang lugar na ito at pilitin silang lumabas, ngayon na. Malamig na sabi ni Timothy, nagsindi ng sigarilyo. Sabay-sabay, Mr. Caesar, mabilis na sabi ni Derek. Panoorin ito. Sa sandaling ito, si Chanang, Melvin, at ang iba pang mayamang tagapagmana ay tumawa ng hindi maganda. Pagkatapos, lumapit sila sa pasukan ng The Abyss. Ginoo Jacobs, lumabas ang manager ng The Abyss para personal silang ay welcome, agad silang binati ng may paggalang. Nakilala niya ang mga mayayamang tagapagmanang ito bilang mga regular sa The Abyss. Napatingin si Melvin sa loob ng club. 2 bagay ang kailangan kong gawin mo. Ilabas mo muna ang boss mo dito. Ini-reserve namin ang buong lugar ngayong gabi, at ayokong pumasok sa iba. 2, sipin lahat ng pumasok ngayon lang. Bukod pa riyan, hindi man lang nag-abala si Silas na nagpanggap na magalang habang siya ay umuungal, umalis ka na. Kadalasan, kung ang mga mayamang tagapagmana ay bumisita sa club, ang mga kawani ng The Abyss ay mag-aagawan kaagad upang sumunod sa kanilang mga utos. Gayunpaman, ang manager ay talagang nag-alinlangan ngayon. Paumanhin, Mr. Jacobs, ngunit hindi namin magawang ayusin iyon para sa iyo at sa iyong mga kaibigan ngayong gabi, maingat na sabi ng manager, na pakiramdam na napaatras siya sa isang lugar, lalagyan ng nobela. Oh, anong problema? Tanong ni Melvin habang biglang nagbago ang ekspresyon ng mukha niya. Kung hindi niya makuha ang kanyang paraan, ito ay katulad ng pagiging napahiya sa harap ni Mr. Caesar. May nag-book na sa The Abyss ngayon, Mr. Jacobs. I'm sorry, pero hindi mo kami pinaalam kanina kaya nakatali ang mga kamay namin. The only thing we can offer you now is a wave on you and your friends, Bill, the next time you come to our club. Paumanhin ng manager sa mahinang boses dahil ayaw niyang masaktan ang iba pang mayayamang tagapagmana. Pero nang mabalitaan ni Melvin na fully booked na ng iba ang club, agad siyang nag-init ng ulo.
Sinipa niya ng mariin ang pinto ng club na nagdulot ng malakas na kalabog. Mukha ba akong sira at kailangan mong i-wive ang aking babayaran? Oo, umalis ka na dito. Hindi namin kailangan ang iyong kawang gawa. Galit na sigaw ng ibang mayamang tagapagmana. Sinasabi ko sa iyo wala kaming pakialam kung sino ang nagpareserba ng lugar ngayong gabi. Sipin mo siya at sabihing magwala. Nagbubuk kami ngayon ng the abyss. You better do it now, or don't blame us if things get unpleasant, singgal ni Melvin. Pasensya na po mga sir, pero hindi po namin talaga kaya. Ang kabilang partido ay nagbook na ng club ng maaga. We have to follow procedure, walang magawa ang manager na mukhang miserable. Sa sandaling iyon, umalangaw-ngaw ang isang nakakabinging sampal sa hangin. Sa isang iglap, napahawak sa mukha ng manager ang kanyang mukha sa gulat ng sampilan siya ni Melvin. Walang kwentang basura. Sa South City, naglalaro ka ayon sa aming mga patakaran. Ngayon paalisin mo ang boss mo dito at paalisin sila. Upang magdagdag ng insulto sa pinsala, pinabagsak ni Silas ang manager sa lupa gamit ang isang sipa. Kilala mo ba kung sino iyon? Iyan ay si Mr. Caesar, ang pinakamatandang anak na lalaki ng pamilya Caesar, ang mala-royal na angkan ng Southampton. I'm interested to see how you're going to continue operating your club if you're planning to offend him, sabi ni Chan nang sabay turo kay Timothy, na nakatayo sa malapit. Hawak pa rin ang mukha niya, mariing nagngangalit ang manager. With all due respect, mga sir, kahit anong gawin ninyo, hindi pa rin namin kayo papayagan na gawin iyon. I've been too effing nice, kumbaga. Bugbugin mo siya. Sa sinabi nito, si Melvin at ang iba pa ay nagpatuloy sa paghampas sa manager, na binigyan siya ng marahas na pambubugbog. Kahit ilang security guard na naruroon ay hindi nakaligtas. Lahat sila ay binugbog ng itim at asol ng mga mayamang tagapagmana. Malakas ang naging gulo hanggang sa marinig ito ng mga parokyano sa loob ng club. Sabay upo lang ni Levi at ng iba pa. Nakikinig sa papuri ng iba't ibang big shot tungkol sa kanyang club, si Orion ay nasa mabuting kalooban. Boss, may gulo sa pinto. Malaking gulo. Humihingal na sigaw ng isa niyang tauhan habang papalapit sa kanya. Anong mali? Tanong agad ni Orion. Ang ilan sa mga mayamang tagapagmana ay binubugbog ang ating mga tao sa labas, mabilis na paglilinaw ng kawani. Pagkalabas pa lang ng mga salita sa bibig ng staff ay biglang tumayo si Tim. Ang pinuno ng Quebec ay ipinatong ang kanyang mga palad sa mesa ng malakas at umungol. Hindi ako makapaniwala na may nangyayaring ganito sa ilalim ng ating mga ilong. Titingnan ko. Ang video na ito ay edited by Herban TV. Kabanata 554. Ano ang gusto nila? Nagmamadaling tanong ni Orion sa tauhan. Mukhang may laban sila dito sa Ginoo, boss. Nanginginig na sinulyapan ng staff si Levi. Ano? Ang gulat na bulalas ni Orion ay ganap na bomb alot sa hindi kapani-paniwalang bomba na katatapos lang ihulog sa kanilang lahat. Nang marinig ang mga salita ng kawani, ang mga tao ay bumaba sa matinding galit. Bakas sa mukha ng lahat ang hindi makapaniwala. Sino sa South City ang may lakas ng loob na gumawa ng ganito? Sino ang nangahas na pumili sa Diyos ng digmaan? Ito ay kabaliwan. Hinahamon ang Diyos ng digmaan. Totoo iyon. Kanina lang, noong nasa labas na kami ay dumating na sila para sa General Mr. Garrison, tahimik na sabi ni Mortimer. Oo, tama na. Hinamon nila si Mr. Garrison ng walang dahilan. Ang iba pang mga tao mula sa South War Zone ay nagsimulang mag-pipe up. Nanatiling tahimik si Levi, ngunit alam ng sino mang nakakakilala sa kanya na galit siya. How dare they? Galit na galit si Tim. Ang iba pang mga pinuno ng South City, tulad ni Stephen, ay nagalit din. Ang kanilang mga eyeballs ay medyo nakaumbok mula sa kanilang mga socket sa galit na gulat nang marinig nila iyon. Ito ay kabalbalan lamang isang walang prinsipyong kaso ng pambubuli na tulad nito sa ilalim ng kanilang mga ilong sa sandaling dumating ang Diyos ng digmaan. Ano ang magiging tingin sa atin ng Diyos ng digmaan pagkatapos ng pangyayaring ito? Paano natin mabubuhay ang kahihiyan na ito? Ito ay nakakagalit, at ang pag-iisip lamang ay nagpapataas ng kanilang galit. Boss, hindi lang yon. Gusto rin nilang, paalisan ang lahat dito, dagdag ng staff na napakunot-noo.
Ang mga nagtitipon na tao ay ngayon ay nagkulog bilang karagdagan sa kanilang pagkabigla. Lalong nag-init ang kanilang mga init ng ulo. Tara, tingnan natin ito. Seryoso naming hahaharapin ang bagay na ito, tahol ni Tim. Si Stephen at ang iba pang mga leader ay sumunod sa likod ni Tim na may madilim na mga ekspresyon sa kanilang mukha. Damang-dama ang galit nila, lalagyan ng nobela. Iyon ang unang pagkikita nila sa God of War. Kaya naman, determinado silang gumawa ng magandang impresyon, ngunit may nangyaring katulad nito. Masisira ang kanilang reputasyon, ito ay lubos na nakakahiya. Sa labas ng The Abyss, puspusan pa rin ang brutal na beatdown. Si Melvin at ang iba pa ay humuhugot na ng dugo sa mga managers at sa mga security guards na binubugbog nila, ngunit wala silang nakitang senyales na titigil. Sa bilis na ito, malapit nang bugbugin ang manager at iba pa. Sa pulutong ng mayayamang tagapagmana, pinanood ni Timothy ang nakasusuklam na karahasan na walang pagbabago sa kanyang ekspresyon. Malamig niyang sinabi, "Ipaalam sa akin na ang sitwasyong ito ay hindi umiiral sa Southampton. Sisirain ko ang sinumang maglakas loob na hamanin ako doon." Kitang-kita na sinasaway ni Timothy ang iba pang mayayamang tagapagmana ng South City sa hindi magandang trabaho. Wham! Walang babala, bumaon ang kamao ni Melvin sa mukha ng manager, dahilan para tumalon ang matengkad na pulang dugo kung saan-saan. Ilabas si Orion Sinclair dito ngayon din. Ginoo, Jacobs, bakit mo ito ginagawa? Magkaroon tayo ng isang makatwirang talakayan, hindi ba? Walang makakabuti kung magpapatuloy tayo ng ganito, nagmamadaling sabi ni Orion habang tumatakbo palabas para mag-aitan sa sitwasyon. Nang lumabas si Orion, pinigilan ni Melvin ang anumang kaguluhan na idinudulot niya, pagkatapos ay tumingin siya kay Orion at sinabing, "Sabi ko ipapabok namin ang buong club ngayon. Kaya alisin mo na ang mga tao sa loob, kung hindi, sisirain ko ang club mo." Gayunpaman, nanatiling kalmado si Orion. "Mga sir, gaya ng ipinaliwanag ng manager ko kanina, may nakapag-book na ng club bago kayo, kaya bumalik kayo sa ibang araw. Ipinapangako ko sa iyo na ang lahat ay nasa bahay sa iyong susunod na pagbisita. Huwag na tayong magkaaway ngayon ha." "Asar," angal ni Melvin. "Ipareserba namin ang club na ito ngayon, sa isang paraan o sa iba pa. Personal na pumunta dito si Mr. Caesar ngayon. Iwawala mo na lang ba siya ng ganon-ganon lang?" Ang pamilya Caesar. Napaatras si Orion sa pagkagulat, biglang nagbago ang ekspresyon. Hindi niya inaasahan na darating ng personal ang pinuno ng Southampton Springs Gang. Sa isang normal na araw, ilalabas sana ng The Abyss ang red carpet para salubungin siya. Pero hindi ordinaryong araw ngayon. Ang mga patron na kasalukuyang nasa loob ng kanyang club ay nasa isang buong liga. Kung sa bagay, napakalakas ng mga ito kaya kinilig siya sa pag-iisip tungkol sa kanila. Mapanuksong tinapik ni Chanang ang mukha ni Orion na may malamig na ngiti sa kanyang mukha. "Tinatanong kita sa huling pagkakataon. Hindi mo ba igalang si Mr. Caesar?" Lahat ay nabaling sa Orion ng mga umaasam na mata. Kung ang lalaki ay nanatiling tahimik, sila ay patay na nakatakda sa pagbagsak ng kanyang club ngayong gabi. "I'm sorry, pero hindi ngayon," mariing sabi ni Orion, na binalik ang ekspresyon ng mukha niya sa isang kalmadong maskara. "Mabuti, ikaw na mismo nagsabi," galit na sigaw ni Melvin. Kung gayon ang Abyss ay hindi na kailangang umiral pa. Nakangiting pilit, tumawag agad si Chanang. "Hello, ako si Chanang Jakeman. Gusto kong magdala ka ng mas maraming lalaki para bigyan ang The Abyss ngayon. Naririnig mo ba ako? Ngayon na." Ang video na ito ay edited by Herban TV. Kabanata 555. Agad namang gumanti si Orion, "Ha? Gusto kong makita kung sino sa inyo ang may epekto sirain ang aking club. Sino ang nagbigay sa iyo ng karapatang gawin ito?" Gayunpaman, si Melvin, Silas, at ang iba pang mayamang tagapagmana ay tumawa lang ng malakas. "Makinig ka, matanda, kami ang mga hari sa South City. We call the shots. Well, iyan ang ilang gulugad na mayroon ka. Kailan ang sino man sa inyo ang pinakamataas na naatasan sa South City?" Isang malamig na boses ang umalangaw mula sa loob ng club. "Tingnan mo, may gustong mamatay." Malamig na ngumisi si Melvin. "Mayroon ka bang lakas ng loob na tumayo laban sa amin?
Gusto ko talagang makita kung sinong tanga ang naghahaman pa sa amin. Nang makita ang biglaang sitwasyon, agad na sinabi ni Orion, "Mga sir, umalis na lang po kayo. Walang sino man sa inyo ang kayang tumawid sa mga tao sa loob ng club." Kalimutan si G. Caesar ng Southampton, "I'm pretty sure nobody else can afford to provoke them," matulunging dagdag ng isa sa mga staff ng Orion. Natural, umaasa ang staff ng The Abyss na mareresolba ang sitwasyon ng mapayapa nang walang anumang sigalot. Ngunit habang sinusubukan nilang i-defuse ang sitwasyon, mas lalong nagalit si Melvin at ang iba pa. "Pinagtatawanan mo kami diba? Ano ang ibig mong sabihin na hindi natin sila maitawid? Wala akong pakialam kung sino ang nasa loob ng club na iyon. Pinapaalis namin sila ngayon." Malamang, nakapagdesisyon na si Melvin at iba pa. Napuno ng hangin ang biglang tunog ng mabilis na mga yabag. Kasunod ng koro ng mga yapek, isang pulutong ng mga tao ang lumitaw sa pasukan ng karamihan. "Manalo ng 21M gamit ang iyong 5 piso. Ad, sino ang nanggugulo dito?" Ang ekspresyon ni Tim ay isang kumukulog na madilim na ulap. "Tayo ay, may problema ka ba niyan?" Masungit na hamon ni Melvin at ng iba pa. Nang makita kung gaano bastos at mayabang ang mayamang tagapagmana, halos nanginginig sa galit si Tim at ang iba pang mga pinuno. Simula noong pinahintulutan ng South City na umiral ang bullying riffraff na tulad nito. Single ni Tim kay Stephen. Napakamot ng ulo si Stephen. "Kasalanan ko. Isa lang ang dapat gawin sa mga tumor na ganito. Alisin sila kaagad." Sumigaw ng malakas si Tim. "Ganyan katapangan. Sino ka ba talaga?" Malamig na ngumiti si Timothy at dahan-daang naglakad pasulong. Binalingan niya ang malalamig na ngiti na iyon kay Melvin at sa iba pang mayamang tagapagmana. "Lahat kayo ay medyo walang kwenta din, di ba? Wala ni isa sa inyo ang kayang humawak ng mga ordinaryong tao na tulad nito." Nang maramdamang nag-aapoy ang kanilang mga mukha sa mga akusasyon ni Timothy, time na ninanais ni Melvin at ng iba pa na mawala na lamang sila sa lugar. "Sino ka?" Malamig na tanong ni Stephen. "Baka atakihin ka sa puso kapag alam mo ang pagkatao niya, matanda." Makinig ng mabuti, ito ay si Timothy Caesar, ang tagapagmana ng pamilyang Caesar, ang quasi-royal clan ng Southampton. Malakas na sabi ni Derek. "Natatakot ngayon," Derek added nastily as an afterthought. Gayunpaman, lumipas ang ilang sandali, huli na na-realize ni Timothy na hindi man lang nag-abalang mag-react ang mga taong nakaharap sa kanya sa pahayag ni Derek. At iyon ang nagpakulo ng dugo niya. "Paano pa nila ako hindi papansinin pagkatapos nilang malaman kung sino ako?" "Sige, pero alam mo ba kung sino kami?" Biglang tanong ni Stephen. Caught off guard, nakasimangot lang si Derek at iba pa. "Ikaw, medyo pamilyar ka kasi. Ang malalaking kuha ng South City ay lumalabas ng regular sa malaking screen o sa balita." Gayunpaman, si Tim at ang iba ay casual na nakadamit ngayon, tulad ng ibang normal na sibilyan. Bagamat hindi nila mailagay ang pangalan sa kanila, nakita pa rin sila ni Derek at ng iba pa na nakakainis na pamilyar sila. Hindi nagbago ang malalamig na ngiti ni Timothy. "Magaling. Sabihin sa amin kung sino kayo, mga ginoo. Tingnan natin kung mabigla mo ako sa iyong pagkakakilanlan." "Oo, gusto ko lang makita kung sino ka. Sabihin sa amin ang iyong mga pangalan kung mayroon kang lakas ng loob." Si Melvin at ang iba pang mayamang tagapagmana ay nanunuya. Mayroon bang sino man sa South City na maaari pa ring takutin si Timothy Caesar? Siyempre hindi. Ilang taon na ang nakalilipas, marahil si Scott Yates at ang Triple Group ay maaari pa ring maglagay ng ilang uri ng paglaban. Ngunit kahit sino pa bukod sa kanila ay hindi maaaring ituring na isang inis, higit na hindi isang aktwal na banta. "Makinig ka, kung gayon. Ang pangalan ko ay Tim Cronin." Galit na sabi ni Tim, na nag-iingat na maipahayag ng malinaw ang bawat salita. "Tim Cronin, sino siya? Hindi ko pa siya narinig." "Tama ka. Anong kalokohan si Tim Cronin?" Nagpalitan ng litong tingin si Melvin at ang iba pa. Talagang wala silang ideya sa pagkakakilanlan ni Tim. Si Tim Cronin ang pinuno ng Quebec, ibinigay ni Orion. Pinipigilan niyang takpan ang mukha gamit ang kamay, lalagyan ng nobela. Sa sandaling iyon, biglang naputol ang lahat ng iniisip ni Melvin. Nagulat silang lahat sa sinabi ni Orion, na ikinagulat ng lahat na naruroon.
Ang video na ito ay edited by Herban TV. Kabanata 556. Nakanganga si Melvin nang walang tunog. Natigilan si Derek. At si Silas. Ayon, nakita siya sa gulat. Ang lahat ay hindi nakaimik sa kanilang mga mata na nakaumbok sa kanilang socket habang nagyelo sa kanilang lugar. Maging si Timothy ay natulala. Bumagsak sa lupa ang tabako na hinihit-hit niya mula sa nakanganga niyang bibig. Tim Cronin. Ito si The Tim Cronin ang pinuno ng Quebec. Ako ang deputy leader ng Quebec, Woody Emile. At ako ang pinuno ng Departamento ng Pulisya, Wright Hector. Ako si Stephen McKay, ang alkalde ng South City. Ako ang deputy leader ng South City, Cory Madison. Ang pangalan ko ay Thornkin, at ako ang captain ng City Patrol Unit para sa South City. Isa-isang humakbang ang mga nakalap na tao para ipahayag ng malakas ang kanilang pagkakakilanlan. Shitty. Nang marinig ni Timothy at ng kanyang grupo na ipahayag nila ang kanilang iba't ibang titulo, halos nawalan sila ng malay. Lalong kinilabutan si Derek at ang kanyang mga kasama, nanginginig na parang dahon sa hangin habang tumutulo ang malamig na pawis sa kanila noo. Maya-maya lang, may sumulpat na naman sa entrance ng club. Nakilala sila ni Timothy at ng kanilang grupo bilang entourage na kasama ni Levi kanina nang pumasok sila sa club. Oy, hindi namin kayo mapapasaya sa lahat kapag nagkakagulo dito. Nandito kami para sumali. Hulaan mo. Ako si Mike Pence, Commander-in-Chief ng 300,000 tropa na nakatalaga sa South War Zone. Lalong lumakas ang tunog ng mga taong nasasakal sa takot. Ako ang kanyang Deputy Commander-in-Chief, Rex Hansen. Ako ang strategist ng militar ng South War Zone, si Hector Christensen. Ako si Mortimer Lambert, Kapitan ng South War Zone Regiment. At ako si Alfie Steele, Commanding Officer ng Iron Brigade Dragon Legion. Ano ang? Namayani ang katahimikan sa karamihan ng mga tao. Biglang narinig ang ilang malalakas na kalabog. Matapos maipakilala ni Alfie at ng iba pang opisyal ng militar ang kanilang mga pagkakakilanlan at mga titulo, si Timothy at ang kanyang mga kaibigan ay napaupo ng mahina sa lupa sa kanilang pagkabigla, nobela. Nanginginig ang kanilang mga paa habang nanghihina ang kanilang mga katawan, dahilan para bumagsak sila sa isang napakawalang dangal na paraan. Nakakahiya, karamihan sa kanila ay nagbabasa pa ng pantalon. Ang mga maitim na mantsa ay kumalat sa harap ng kanilang pantalon at nakaramdam ng init sa malamig na hangin. Ang baho ng ihi ay nagsimulang umanib sa ilong ng lahat ng naroroon. Hindi ito maaaring mangyari. Hindi kailanman inaasahan ni Timothy at ng iba pang mayayamang tagapagmana sa kanilang pinakamaligaw na panaginip na nagkukross ang landas nila ng mga nangungunang pinuno ng Quebec. Hindi isa, hindi dalawa, ngunit 10 sa mga pinunong iyon. Lahat ng mga pinunong iyon ay natipon dito, na walang sino mang nawawala sa kanilang hanay. Talagang napakalaking bawal na sinira ni Timothy at ng kanyang mga kaibigan. Sila ay nasa malubhang problema ngayon. Isang mataas at manipis na tunog ang nagmumula sa lalamunan ni Derek. Wala na siya sa sarili sa takot, namumutla ang bibig at panakanak ang nanginginig. Masyadong nakakatakot, sa harap ng napakalakas na pagsalungat, walang sino mang matino ang pipili na kunin ang kanilang mga kalaban. Ngunit nakilala namin sila at ginawa iyon. Paano tayo magiging tanga? Ang mga mayamang tagapagmana dito ay hindi lamang tumindig sa kanilang kinatatayuan, ngunit sila ay mayabang na hinamon din ang mga malalaking putok na iyon. Ang bawat isa sa kanilang mga bastos na salita ay naging isang death warrant na kanilang pinirmahan ng kusa. Too late to do anything now, ang biglaang napagtanto nila kung bakit mas gugustuhin ni Orion at ng manager na masaktan sila kaysa yumoko sa kanilang mga hinihingi. Hindi pala talaga nila kayang tawirin ang mga taong nagpareserba ng club ngayon. Sa madaling salita, sila ay nasa malalim na T ngayon. Sa sandaling iyon, may isang taong nagsimulang huminga ng kanilang mga mata sa isang napakawalang dangal na paraan. Kahit na sa isang magandang araw, ang mga mayamang tagapagmana dito ay hindi eksaktong mga lalaking malakas ang loob. Ngayon, nahaharap sa sitwasyong ito, karamihan sa kanila ay takot na takot. Si Melvin at ang iba ay napaiyak na lang, humihikbi ng husto. Kung nagalit sila sa ibang tao, malamang na mailigtas pa nila ang sitwasyon. Ngunit ngayon nalampasan na nila ang mga high-level na VIP na ito,
kahit na ang kanilang mga pamilya ay maaaring nasa panganib. Kung ang mga matatanda sa bahay ay nabighani sa pangyayaring ito, malamang nabugbugin nila hanggang sa mamatay para turuan sila ng leksyon. Medyo natakot din si Timothy. Takot na siya sa buong katawan niya ay nalalamigan ng malamig na pawis. Kung siya ay nasangkot sa isang pangyayaring tulad nito pagdating pa lamang niya sa South City, ang kanyang katayuan sa pamilya Caesar sa Southampton ay nasa panganib din. Sa sandaling iyon, naisip na ni Timothy kung paano siya dudurugin ng kanyang lolo, si Richard. Walang makatuwirang aasahan na ang mga mayamang tagapagmana ng South City ay nakahandusay sa lupa at basa ang kanilang pantalon. Kung nasa paligid ang mga tao ng South City upang masaksihan ang mga tanawin, ngunit hindi nila alam kung ano ang kanilang mga pangamula sa lupa. Hindi araw-araw kung saan makikita ang mga mayamang tagapagmana ng South City na ang mga buhay na liwanag ng araw ay natatakot sa kanila, pagkatapos ng lahat. Ngunit sa kasamaang palad para sa mga mayamang tagapagmanang ito, sila ay nagkaroon ng kasawian na makatagpo ng mga taong mas makapangyarihan kaysa sa kanila. May ideya ka ba kung sino ang mga tao sa loob ng club? Nagpatuloy si Tim sa pag-iingay sa mga natakot na tagapagmana. Ang lalaki sa loob ay mabagal na pinutol ni Alfie si Tim bago pa niya may hayag ang anuman. Isang taong hindi mo talaga kayang saktan. Oo, none of you should offend him, one way or another, mahinahong sabi ni Tim matapos mapagtanto ang pagkadulas niya. Nang marinig ang misteryosong pahayag ni Alfie, mabilis na napagpasyahan ni Timothy at ng iba pang mayayamang tagapagmana na ang lalaki sa loob ng club ay kapantay ni Tim at ng iba pa. Sa madaling salita, isa pang lalaki ang maaaring gawing impyerno ang kanilang buhay kung sinaktan nila siya. Ang video na ito ay edited by Herban TV. Kabanata 557. Walang sino man sa kanila ang umasa sa misteryosong lalaki sa loob ng club ay ang mismong Diyos ng digmaan. Ito ang taong nanakot sa ibang bahagi ng mundo na sumunod sa linya ng mag-isa ang kanyang presensya. Kung alam lang nilang ang lalaking iniinsulto lang nila ay ang God of War. Ang ilang mga tao ay literal na matatakot sa kamatayan kapag alam lang iyon. Isang mapayapang resolusyon, Mr. Cronin, paalala ni Alfie sa kanya. Sa kabila ng lahat, gusto ni Levi na manatiling incognito. Sa pamamagitan nito, tinanggap ni Tim ang pahayag na may isang tango. Muli siyang humarap kay Timothy at sa iba na may nagbabala na tingin. Lahat kayo ay makakaalis na. Ngunit siguraduhin kapag nakita ko ang sino man sa inyo na muling umarte, hahaharapin ko ito ng personal. Gayunpaman, ang Commander-in-Chief ng Warzone ay humirit ng hindi pagsang-ayon. Hindi, parang hindi natin sila mabitawan ng ganoon kadali. Papuntahin mo ang mga magulang nila at sunduin sila. Sumang-ayon si Stephen, magandang ideya iyon. Normal lang sa mga magulang na humingi ng tawad sa mga kasalanan ng kanilang mga anak. Ano, muli, natakot si Derek at ang kanyang mga barkada. Kung alam ng pamilya namin ang problemang pinagdaanan namin, magiging patay na kami. Sa sandaling iyon, ang sekretarya ni Stephen ay nagsimulang makipag-ugnayan sa kanilang mga magulang. Walang aalis nang walang pahintulot ko. Nagbabala si Tim bago bumalik sa club. Nakahandusay sa lupa, si Timothy at ang iba pang mayamang tagapagmana ay nakatitig lamang sa kawalan, naghihintay ng mga luhang ayaw pamatak. Walang sino mang umasa na lalala ang mga bagay. Ito ay higit sa nakakatakot. Hindi nagtagal, dumating ang ilang mamahaling sasakyan sa pinangyarihan. Ang kani-kanilang mga kotse ay mula sa pamilyang Jacobs, sa pamilya Jakeman, sa pamilyang Ferguson, at sa pamilyang Davies. Dumating na ang mga pinuno ng lahat ng mayamang pamilya, at lahat sila ay nagalit sa kaguluhan na di sinasadyang dinala sa kanila ng kanilang mga anak. Ipinaliwanag na sa kanila ng sekretarya ni Stephen ang proseso ng buong pangyayari, na walang ipinilit na detalye. Bukod sa matinding galit sa kanilang mga supling, ang mga ulo ng mga pamilya ay natakot din sa kanilang talino. Sa lahat ng taong makakasakit, ang mga bastos na ito ang nanakit sa mga taong ito. Maaari nilang sirain ang ating mga pamilya sa isang salita lamang. Pagkababa nila sa kanilang mga sasakyan, ang mga ulo ng mga pamilya ay agad na lumapit kay Derek at sa kanyang barkada. Pumalakpak, pinalipad ni Mr. Davies si Derek ng ilang metro pa atras sa isang sipa, nobela. Pumalakpak,
Napabuga ng hangin si Yelps habang ang iba pang mayamang tagapagmana ay agad na tinuruan ng leksyon ng kani-kanilang mga magulang. Hindi nagtagal, sumisigaw na sila sa matinding paghihirap habang walang awa silang pinaghahampas ng kanilang mga magulang. Halos parang mga baboy na ipinadala sa katayan ang mga naghihirap na hiyawan. Lahat ng ulo ng mga pamilya na naruroon ay naglalayon ng pagpatay. Sa sandaling makuha nila ang kanilang mga kamay sa alinman sa kanilang mga anak na lalaki, walang ibang mahalaga maliban sa isang marahas na pambubugbog. Hindi sila nagpakita ng anumang awa. Nang makita ni Timothy ang dugong tumalsik sa lupa habang ang mayayamang tagapagmana ng South City ay sinipal ng husto ng kanilang mga magulang, nakaramdam siya ng takot na sumikip sa kanyang puso. Kung nalaman ng kanyang lolo, si Richard, ang tungkol sa pangyayaring ito, si Timothy ay gumugulo ng hindi bababa sa isang buwan sa kama pagkatapos na mapusok sa pabago-bagong ugali. Umalis na tayo rito, mabilis na sabi ni Timothy, na maingat na umiwas kasama ang kanyang mga tagasunod. Sa huli, ang mga mayamang tagapagmana ng South City ay umalis sa eksena na hinayla palayo sa mga ambulansya. Ang nakakahiyang nangyari ay gumawa ng mga alon sa mga social circle ng South City. Ang lahat at ang kanilang ina ay ligaw na naghuhula tungkol sa kung ano ang maaaring maging sanhi ng lahat ng mayamang tagapagmana na ipapadala sa ospital pagkatapos ng isang marahas na sipa. Nang bumalik si Timothy sa Tropical Villa, naghihintay si Richard sa kanya na may kaina-hinalang hitsura sa kanyang mukha. Balik ka agad. Masyado kasing high profile yung iba, lolo, kaya naisip ko na mas mabuting umuwi muna ako. Kailangan ko pang makipagkita kay Abigail para sa engagement ceremony bukas. Kaya, magiging masama kung may isang anggulo sa akin ngayon. Kinapa ni Timothy ang kanyang ilong na hindi mapakali. Nang marinig iyon, ang pagkunot ng noo ni Richard ay nabawasan ng isang nasisiyahang ngiti. Anak ko yan, ang kinabukasan ng pamilya Caesar. Okay lang ang magpakatanga, kaya hanggat maaari mong maunawaan ang tiyempo. Magpapahinga na po ako, lolo. Ipinapangako ko na nasa pinakamabuting kalagayan ako para bukas. Nagmamadaling gumawa ng dahilan si Timothy. Takot pa rin siya sa kanyang pag-iisip, pakiramdam niya ay mahigpit ang pagkakasikal sa bawat himaymay ng kanyang katawan. Walang paraan na maamin niya sa kanyang lolo na siya ay nasa malaking problema. Kaya naman, nagpasya na si Timothy na ang pinakamalaking hakbang ay ang patuloy na itago ang katotohanan sa kanyang lolo hanggat kaya niya. Ang isipin ay masyadong nakakatakot na isipin. Dahil sa gulat, mabilis siyang nakatakas. Pagkaalis ni Timothy, nagsalita ang mayordoma, Mr. Caesar, hindi mo ba iniisip na may mali kay Timothy? Karaniwang hindi siya ganoon kapatla maliban kung may problema. Mariing umiling si Richard. Hindi pwede. Sino ang maaaring magbigay ng problema sa aming pamilya sa South City? Totoo naman. Sino pa ang maglalakas loob na saktan ang makapangyarihang pamilya ng Caesar? Tumawa ang mayordoma. Ang video na ito ay edited by Herban TV. Kabanata 558. Maingat na hinaplos ni Richard ang kanyang balbas bago ngumiti. Alam mo, ang nakikita kong si Timothy ay lumaki bilang isang matinong binata ay mas nakaramdam ako ng pagmamalaki. Sabihin mo nga pala sa pamilyang itim na maghanda ng maayos para sa aming pagbisita. Ako mismo ang maghahatid kay Timothy para hingin ang kamay ni Abigail bukas. Magagawa, Mr. Caesar. Bumalik sa kanyang silid, ang isang balisang Timothy ay tumakbo ng hindi mapigilan. Ngayong kinikilala na ako ng mga nakatataas sa Quebec, walang paraan na ang pamilya Caesar ay maaari pa ring lumawak sa Quebec. Kung susubukan pa rin natin, alam ko lang na mamamatay tayo ng masakit. Muling tumulo ang malamig na pawis sa noo ni Timothy. Hinaplos niya ang kanyang baba, walang kamalay-malay na sinasalamin ang pose ng kanyang lolo habang pinipigilan niya ang kanyang utak. Kailangan kong gumawa ng paraan para isuko ni lolo ang laban para kontrolin ang Quebec. Bumalik sa loob ng The Abyss, kausap ni Levi si Tim at ang iba pa. Pagkatapos makipagpalitan ng mga nakaugaliang kasiyahan, dumiretso si Levi sa punto. Ako ang hindi direktang nagdulot ng karamihan sa mga problema na pinukaw ng Triple Group at Scott Yates, kaya pinaplano kong linisin ang gulo na ito minsan at magpakailanman. Ito ay higit pa sa sapat kung tutulungan mo kaming ayusin ang mga maluwag na dulo, Mr. Garrison.
Paano tayo hihingi ng higit pa riyan? Si Tim at ang iba ay talagang natatakot. Huwag kang masyadong mabait. Ako ang nagdulot ng problema noong una, kaya natural lang kung lutisin ko ito. Determinadong sabi ni Levi. Nagpatuloy siya sa pagsasalita, bukod dito, nagpaplano ako sa isang malakihang pag-unlad sa Quebec kasama ang Morris Group bilang panimulang punto. Nakita mo ang aming mga tagumpay sa Northampton. Natitiyak kong magagawa rin ng aking kumpanya ang parehong kabutihan para sa mga tao ng Quebec. Naiintindihan ko na, Mr. Garrison. Please, if you have anything at all that you need, we'll provide it immediately, emosyonal na sabi ni Tim. Nang marinig niya at ng iba pang mga pinuno ang tungkol sa mga plano ni Levi sa pagpapaunlad ng Quebec, lahat sila ay nasa sabik ng hindi makapaniwala. Kasabay nito, tumaas din ng husto ang kanilang respeto sa kanya. Si Levi ay isang bayani na nanumpa na lalaban sa larangan ng digmaan, pinapatay ang kanilang mga kaaway at pinoprotektahan si Erudia. Gayunpaman, ang taong pagod na sa digmaan ay maaari pa ring isipin ang tungkol sa mga tao ng Erudia, na ginagawa ang kanyang makakaya upang mapaunlad at gawing makabago ang kanyang bansa. Ang Diyos ng digmaan na ito ay tunay na isa sa 1,000,000. Nang gabing iyon, magiliw na tumanggi si Levi sa anumang espesyal na pagtrato at nagpunta sa South War Zone upang tumuloy sa mga sundalo doon sa halip. Kinaumagahan, nakatanggap siya ng tawag mula kay Abigail. Levi, nagpapa-matchmade ako ngayon. Pwede bang pumunta ka mamaya? I don't really feel secure if you are not here, sinserong pakiusap ni Abigail. Relax, Abigail. With me around, no one is going to force you to do anything you don't want to. Mahinahong sabi ni Levi. Ikaw talaga ang pinakamahusay na bayaw na mahihiling ko. I bet ayaw mong makitang ikakasal din ako, ha? Pang-aasar ni Abigail, mukhang mas masaya na ngayon. Siyempre, ikaw ang little sister ni Zoe. There's no way I'm going to let anyone bully you, seryosong sabi ni Levi. Oh, so dahil lang kay Zoe. Bahagyang nadismaya si Abigail, ngunit masaya pa rin siya sa karamihan. Ayos lang iyon, Levi. I'm happy so long willing kang alagaan ako. Pagsapit ng 11:00, natapos na ang lahat ng paghahanda ng pamilya Caesar sa Tropical Villa. 2 luxury sedan ang nakapila sa may gate. Ang sasakyang panseguridad na sumunod sa likod ng sedan ay napuno ng maraming kaba ng mahahalagang kayamanan tulad ng ginto, pilak, at kahit isang ipinagmamalaki na legendary pearl. Bilang pamilyang Caesar, hindi kami makapagpigil kapag humihingi kami ng kamay sa iba, sabi ni Richard habang hinahaplos ang kanyang balbas. Lumingon siya para harapin si Timothy, biglang bumalatay sa mukha niya ang pagtataka. Timothy, anong nangyari sa'yo? Hindi ka ba nakatulog ng maayos kagabi? Ang mga madilim na bilog sa ilalim ng iyong mga mata ay mas maitim kaysa sa kailaliman. Para kang nasagasaan ng kotse, anak. Napangiti ng awkward si Timothy. Oo, hindi ako masanay sa kama, kaya hindi ako nakatulog ng maayos. Iyon ay isang kasinungalingan. Sa katotohanan, si Timothy ay labis na natakot sa kanyang lolo upang magpahinga, lalo na ang pagtulog. Sa buong buwan, buong gabi siyang nakahiga sa takot. Oh, yun lang. Huwag kang mag-alala, anak ko, pagkatapos magkaroon ng mapagkakatiwalaang base ang pamilya Caesar sa South City, magkakaroon ka ng maraming oras para masanay sa iyong silid dito. Hinaplos ni Richard ang kanyang balbas at ngumiti. Isang engranding blueprint ng planong pagpapalawak ng pamilya Caesar ang sumagi sa kanyang isipan. Sa kanyang pananaw, ang pamilya Caesar ay ilang araw na lamang mula sa ganap na pagsakop sa South City. Sa kabilang banda, sinubukan ni Timothy na huwag hayaang magdugo ang kanyang matinding takot sa kanyang ekspresyon. Gusto niyang manatili ako sa South City ng pangmatagalan. Mula noong insidenteng iyon, si Timothy ay natakot na lumabas ng bahay. Lolo, maaari ba akong makipag-usap sa iyo? Malungkot na hinaplos ni Timothy ang kanyang ulo. Ano ito, aking anak? Tanong ni Richard. Mag-pull out na lang tayo sa South City, Lolo. Kalimutan ang panukala, walang kabuluhan. Umirap si Timothy, hindi na napigilan ang kanyang mga salita. Nahulog sila sa isang gusot na pagmamadali. Nang marinig ang desperadong bulalas ni Timothy, naningkit ang mga mata ni Richard. Ang video na ito ay edited by Urban TV.
Kabanata 559. Anong problema? Ipaliwanag mo sa akin ngayon din. Galit na tanong ni Richard. Lolo, sa palagay ko ang Quebec ay medyo isang pulang karagatan, at ang mga pag-unlad doon ay hindi karapat-dapat sa mga mapagkukunan ng pamilya Caesar. At saka, walang nakakabilib sa background ni Abigail, kaya sa tingin ko hindi siya bagay sa akin. Paliwanag ni Timothy. Ano ba ang alam mo? Sigaw ni Richard. Pagkatapos ng pagbagsak ni Scott Yates at ng Triple Group, bukas na ang turf doon. Ang pamilya Caesar ay maaari lamang kumuha ng halos kalahati ng mga mapagkukunan, ngunit sinasabi mo sa akin na hindi sulit ang iyong oras at pagsisikap. Upang mapanatili ang ating katayuan sa South City, kailangan nating linangin ang isang papel. Sino ang mas mahusay kaysa sa Blacks? Dapat si Abigail yon. Lolo, alam mo ba na ang South City ay karaniwang nasa kaguluhan sa ngayon? Susunugan lang natin ang higit sa kalahati ng mga mapagkukunan na ipinuhunan natin dito kung tatantong tayo sa South City ngayon. Natakot si Timothy sa paniwala, dahil ayaw niyang manatili ng isang segundo sa South City. Bullshit, bakit wala kang tiwala sa sarili mo? Ano ang kinakatakutan natin sa South City? Sino kaya ang nananakot sa atin? Nagalit si Richard sa puntong ito. Lolo, ako, tama na yan. Ang dagandong ni Richard ay kinilig si Timothy. Ilang sandali pa, nakarating na sila sa Black Family Manor. Si Robert, Meredith, at lahat ng mga Black ay nasa labas ng pasukan upang batiin sila. Pagbati, Chief, ang tagal nating hindi nagkita. Si Meredith at ang kanyang asawa ay nasa sabik sa paningin ng mga Caesar. Todong ngiti sina Bailey at Pamela nang makita din si Timothy. Labi silang nasiyahan sa kanilang magiging manugang. Si Abigail, gayunpaman, ay napabuntong hininga nang makita si Timothy, sobrang kulang siya kumpara kay Levi. Tingnan mo yung dark eye circles. Sigurado akong gumagawa siya ng mga ilegal na negosyo sa gabi. Noong una, walang pakialam si Timothy sa panukalang kasal na ito ngayon. Gayunpaman, kumikinang ang kanyang mga mata nang makita si Abigail. Napakaganda niya. Maraming magagandang babae sa Southampton, pero wow. I don't think na may makakapagkumpara sa kanya. Tsaka balita ko nag-aaral pa siya sa kolehiyo. Nang makita siya, nagbago ang isip ni Timothy. Mananalo muna ako kay Abigail. Magstay man ako sa South City o hindi, problema iyon para sa isa pang araw. Medyo kontento na ang pamilyang Black sa pag-aayos ng kasal sa pagkakataong ito. Lalo na nang makita ng personal ang kanilang magiging manugang. Ang swerte mo naman Abigail. Mukha siyang disenteng tao. Hindi naiwasang purihin ng mga Black si Timothy. Pagkatapos nito, nagpalitan ng kasiyahan sina Richard at Meredith sa pasukan ng Black Family Manor. Kahit na sobrang close kami, we still have to observe the necessary formalities. Here are my wedding gifts, utos ni Richard sa kanyang mga bodyguard na ibigay ang kanyang mga regalo sa kasal sa mga Black. Ang mga bodyguard ng pamilya Caesar ay nagdala ng mga kahon ng mga regalo sa kasal sa Black Family Manor. Gustong sumingit ni Abigail pero pinigilan siya ni Pamela. Sina Meredith at Robert ay parehong nakangisi mula tenga hanggang tenga. Sineseryoso lang ng pamilya Caesar ang mga formalidad dahil malaki ang respeto nila sa amin, Blacks, at Abigail. Maligayang pagdating. Si Richard at ang kanyang mga tao ay malugod na tinanggap sa Black Family Manor, kung saan ang dalawang pamilya ay nakikibahagi sa masayang palitan. Biglang sumenya si Richard na tumahimik ang lahat. Ngayon, I would like to listen to how the two betrothed really think. Timothy, kumusta ang impression mo kay Abigail? Napatingin si Richard kay Timothy. Ngumisi si Timothy, Lolo, very good. Payag akong pakasalan si Abigail. Wow! Ang mga Black ay nasa sabik na marinig siya. Ang galing! Si Abigail ay ikakasal sa pamilya Caesar. Ang pamilyang itim ay umaakyat sa social status totem pole. Sumunod na sinulyapan ni Richard si Abigail. Ano sa tingin mo, Abigail? Lahat ng mata ay nakatutok kay Abigail, hinihintay ang kanyang sagot. Well, nakakahiya para sa iyo, dahil hindi ako. Ginawa niyang malakas at malinaw ang sarili. Bulong-bulungan at bulungan ang napuno ng hangin, namangha sa kanyang tahasang pagtanggi. Ang video na ito ay edited by Herban TV. Kabanata 560. Lahat sila ay tumingin ng hindi makapaniwala kay Abigail.
Naisip nila na ang proposal ng kasal ay pag-uusapan dahil halos imposible para kay Abigail na tanggihan ang isang lalaking kasing perpekto ni Timothy. Sa kabila ng lahat ng ito, hindi umaasa ang mga bagay. Walang sino man ang mag-iisip na sasampalin ni Abigail ang mga Caesar na may tahasang pagtanggi. Ang mas nakakagulat na punto ay ang quasi-royal clan ng Southampton, ang pamilyang Caesar, ay brutal na tinanggihan. Nakakahiya pa nang ang pinuno ng sambahayan, si Richard, ang nanguna sa marriage proposal sa ngalan ni Timothy. Ang balitang ito ay magdudulot ng malaking kahihiyan sa pamilya Caesar. Ang dinamika ng relasyon sa pagitan ng mga Black at ng Caesar ay nagbago ng husto sa sandaling tinanggihan ni Abigail ang proposal ng kasal. Hindi lang siya tumatanggi sa kasal nila ni Timothy. Sa halip, inilalagay niya ang mga relasyon sa pagitan ng mga itim at ng mga Caesar sa taya. Ang pamilyang Black ay magbabayad ng malaking halaga para sa kanyang katapangan. Nanlaki ang mga mata ni Richard at Timothy sa hindi makapaniwala kay Abigail dahil ang pagtanggi nito ay lampas sa kanilang inaasahan. "Anong sinabi mo?" tanong ni Richard. "Sabi ko, ayoko siyang pakasalan." Ulit ni Abigail na may determinadong tono. "Ano? Ang lakas ng loob mo, Abigail. Ano bang ipagsasabi mo?" Nagulat sina Meredith at Robert sa paghihimagsik ng kanilang anak na babae at sinigawan siya. Dali-dali nilang idinagdag, "Abigail, anong ginagawa mo? Dapat pumayag ka na lang." Sumagot sina Leonard at Jonathan, "Eksakto. Abigail, paano mo maaaring tinanggihan ang alok na ito? Hindi natin ito kayang bayaran. Abigail, kailangan mong pumayag dito. Huwag padalos-dalos." Pinipilit siya ng mga Black na pumayag sa kasal. Dahil alam nila na sila ay tapos na kung sila ay talagang nagdulot ng kahihiyan sa mga Caesar. Kaya naman, dapat sumang-ayon dito si Abigail kahit papaano. Nangingilid ang mga luha sa kanyang pisngi habang nakatingin sa iba. "Hindi ba ako nakakapili kung sino ang papakasalan ko? Ika-21 na siglo na, kaya bakit patuloy pa rin kayong nagsasanay ng kulturang arranged marriage? Mga fossil ba kayong lahat?" sa pag-iyak ng malakas. Sumeryoso ang mukha ni Richard sa sinabi nito. Tinatawag ba niya akong fossil? Halata sa lahat na hindi nasisiyahan si Richard. "Tapos na talaga kami this time." Samantala, nagalit din si Meredith sa sinabi ni Abigail. Tahimik niyang sinaway ang apo, "Abigail, I could have accommodated your usual whims, but I will not tolerate it today. Alam mo ba? Tama ka, wala kang masasabi sa sarili mong kasal." Bumantong hininga si Robert at bumulong, "Abigail, kailangan mong pumayag dito ngayon. Kailangan mong ilagay ang iyong sarili sa aming kalagayan." Nagmamadaling idinagdag ni na Bailey at Pamela, "Mr. Caesar, sumasang-ayon kami sa kanyang kasal sa ngalan ng aming anak na babae. Sigurado kaming papayag siya sa huli." Gayunpaman, ikanaway ni Richard ang kanyang kamay para paalisin sila. "Hindi, gusto kong marinig ang kanyang sinasabi." Nagalit din si Timothy, "Tama, kailangan nating marinig mula sa kanya. Wala pang babaeng tumanggi sa akin." Pagkasabi nung dalawa, lahat ng mata ay natuon ulit kay Abigail. "Ano pa ang hinihintay mo? Sabihin mong oo." Niyakap siya ng lahat. Sa buong buhay niya, si Abigail ay hindi kailanman naging ganito kagulo sa paggawa ng desisyon. Maya-maya lang, may sumilay na silhouette sa isip ni Russell. "Sandali lang lola at lolo. Bakit kailangan nating pilitin si Abigail kung ayaw niyang magpakasal? Medyo matatag na rin kaming pamilya. Hindi na kailangang yumoko para manghingi sa iba." Biglang nagsalita si Russell. Alam niya ang tungkol kay Levi. Kaya naman, natural lang sa kanya na panindigan si Abigail at maging isa lamang sa pamilyang itim na sumusuporta sa desisyon ni Abigail. Bukod dito, alam niya na ang lahat ay pupunta sa pamilya ng Black kung mayroon silang Levi. Hindi magkakaroon ng pagkakataon para sa pamilya Caesar na gumawa ng isang tunog. Parang hindi masyadong iniisip ng mga Black ang pamilya ko. First, panunuya ni Richard pagkatapos noon. Dahil nakaramdam ng dismaya, sumigaw din si Timothy, "Parang hindi nasisiyahan sa iyo ang mga Black, lolo." "Chief, hindi iyon ang ibig naming sabihin. Walang maglalakas loob na bastyusan ka at ang pamilya ni Caesar." Nagmamadaling paliwanag ni Meredith at Robert. Ang video na ito ay edited by Urban TV. Kabanata 561.
Sampilan mo siya. Si Bob, ang mayordomo, ay nagalit. Russell, sampilan mo ang sarili mo. Sabi ni Meredith sa matigas na tono bilang tugon sa mungkahi ni Bob. Nagalit siya sa bastos na komento ni Russell. Sa lahat ng ito, si Russell ay isa sa mga nakababatang miyembro ng Blacks na hindi niya kailangang alalahanin. Gayunpaman, hindi niya inaasahan na sasalungat si Russell sa kanila sa kritikal na puntong ito. Sobrang disappointed ako sa'yo, Russell. Sampilan mo sarili mo. Nasaran din ng loob si Robert sa pagiging mapaghimagsik ni Russell. Gayunpaman, matigas na umiling si Russell, sa tingin ko wala akong ginawang masama, lolo at lola. Hindi ako hihingi ng tawad. Mali ka sa pagpapabulaan mo kay Mr. Caesar, sigaw ni Meredith sa kanya. Sino ang nagmumungkahi sa gayong malupit na paraan? Ano ang kinuha niya kay Abigail? Laruan. Tanong ni Russell. Maliwanag, hindi rin siya sumuko. Sumang-ayon si Abigail, oo. Tama iyan. Bakit kailangan nating tugunan ang bawat kapritsyo ng pamilya Caesar? Natawa si Richard habang nakikinig sa kanilang palitan. Maaaring tama ka, ngunit ang pamilyang Caesar ay talagang mas malakas kaysa sa mga Black. Kung sasabihin kong mali ka, siguradong mali ka. Nakangusong sabi ni Richard. Meredith relented. Oo, ito ay survival of the fittest. Tunay na mas mahina tayo kaysa sa mga Caesar. Kaya, nakikinig lang kami. Siya mismo ay isang Iron Lady, kaya mas alam niya ang sino man sa kanila. Kaya, maaari lamang siyang sumuko kapag hinihiling ito ng buhay sa kanya. Kaya nagkakamali tayo dahil sa mas mahina tayo. Tanong ni Russell. Tama iyan. Ikaw ay mali, kaya sampilan mo ang iyong sarili, at itatapon ko ang bagay na ito. Sigaw ni Richard. Tapos tumingin siya kay Russell na parang langgam lang sa harap niya. Pero tumayo si Russell at umiling, hindi ako susuko. Wala akong ginawang masama. Oo, walang ginawang masama si Russell. Bakit kailangan niyang sampilan ang sarili niya? Ay nalalayan siya ni Abigail. Nagpumilit sila dahil alam nilang susuportahan sila ni Levi. Gayunpaman, hindi siya papayag sa arranged marriage na ito kahit na walang Levi. Meredith, Robert, pinapasaya mo talaga ako kung paano mo dinidisiplina ang mga nakababatang henerasyon mo, paliwanag nila ni Richard. Nang sabihin iyon ni Richard, hindi naiwasang masaktan sina Meredith at Robert. Pagkatapos, humakbang siya pasulong at sinampal si Russell sa mukha nito. Para sa isang maikling tibok ng puso, bumagsak na katahimikan ang sumunod. Hindi makapaniwalang tumingin si Russell kay Meredith. Simula pagkabata, hindi pa siya sinampal ni Meredith. Pero ngayon, sinasampal niya ako dahil sa pamilya ni Caesar. Napaka-absurd. Napabuntong hininga ang mga Black. Sino ba naman ang gugustuhing yumuko ng napakababa kung hindi dahil sa lumalalang estado ng pamilya natin? Russell, you have to understand my position, bulong ni Meredith kay Russell. Pagkatapos, tumalikod siya at inutusan si Abigail, say yes, Abigail. Kailangan mong sumang-ayon dito ngayon, anuman ang mangyari. Galit na sabi ni Robert, oo. Wala kang karapatang tumanggi. Magagalit talaga si Richard kung ipagpapatuloy namin ito, at magdurusay kami dahil dito. Itinuring ni na Richard at Timothy ang mga Black na may malaking interes, na inaasahan ang kanilang susunod na hakbang. Nasisiyahan silang makipaglaro sa mga tao gamit ang kanilang kapangyarihan at impluwensya. Abigail, anong masasabi mo? Ngumisi si Timothy habang nakatingin sa kanya. Hindi kita pakakasalan. Isang tunog ang maririnig sa oras na iyon, at kasama si Levi. Nagningning sa tuwa ang mga mata ni na Russell at Abigail sa hitsura ni Levi. Levi, nandito ka na pala. Sabay sumugod sa kanyang tabi si Abigail. Lahat sila ay natigilan sa nakita. Nandito si Levi. Nalukot ang mukha ni Timothy matapos niyang makita si Levi na papasok. Kahit na walang ideya si Timothy kung sino si Levi, ipinagpalagay niya na si Levi ay hindi lamang isang nobody. Pagkatapos ng lahat, mayroon siyang walang limitasyong pag-access sa lugar na iyon. Sumulyap si Levi kay Richard, I heard that you want to beat up someone. Ang video na ito ay edited by Herban TV. Kabanata 562. Samantala, hindi pinansin ni Richard si Levi at sumulyap sa direksyon ni na Robert at Meredith sa halip,
Sino ito? Isa ba siya sa mga nakababatang miyembro ng pamilya mo? Bumantong hininga sina Meredith at Robert at ibinaba ang kanilang mga ulo. Hindi sila direktang nag-oo sa tanong ni Richard. Lahat ba ng nakababatang miyembro ng Blacks ay hindi gumagalang sa kanilang mga nakatatanda? Sinadya ni Richard na kutsain sa mas malakas na boses. Kung tutuusin, muntik na siyang umungol. Si Meredith at Robert ay natakot sa nakita. Galit na galit si Richard ngayon. Alam na alam nila ang ugali ng hepe. Hindi niya madaling binitawan ang mga tao kapag siya ay nagagalit. Ang pamilyang itim ay malapit nang humarap sa isang walang kapantay na krisis. Galit silang tumingin kay Levi. Sapat na ang inis ni Russell kay Richard. Bakit kailangang magpakita si Levi at galitin din siya? Hindi pa ba sapat ang ginawa natin? Tumawa si Levi at sinulyapan si Russell. Nakiusap ba siya na sampelan mo ang sarili mo? Halika, sampelan mo siya pabalik. Ako, nag-alinlangan si Russell. Hinding-hindi papayag ang pamilya ko na sampelan ko si Richard Caesar. Sa kabilang banda, ito ay isang utos mula mismo sa Diyos ng digmaan. Nasa bakod si Russell tungkol sa susunod niyang gagawin. Sabay nanlaki ang mga mata ng iba sa hindi makapaniwalang suhestyon ni Levi. Ano, hiniling ba niya kay Russell na sampelan si Richard Caesar? Baliw ba siya? Maging si Richard ay natarante sa kapangahasan ni Levi. Walang sino man ang nangahas na bastyusan siya. Hindi sa Southampton, pabayaan sa Quebec. Not to mention a youngster like Levi. Russell, ano pang hinihintay mo? Sampelan mo siya. Ito ay isang utos. Determinado ang tono ni Levi. Walang malay na itinuwid ni Russell ang likod sa utos ni Levi. Ginagawa ko. Kung may mangyari man, mayroon akong Diyos ng digmaan na sumusuporta sa akin. Bukod dito, naisip ni Russell na imposibleng mabuli sila ng isang tagalabas sa kanyang sariling asyenda. Sa pag-iisip na iyon, tumakbo si Russell patungo kay Richard, ang kanyang kanang kamay ay nasa himpapawid, handa ng sampelan si Richard sa mukha. Nanlamig si Richard sa lupa, natarante sa walang habas na galaw ni Russell. Ang bastos na ito ay naglakas loob na suntukin ako. Russell, anong ginagawa mo? Natarante sina Meredith at Robert sa nakita. Sinubukan nilang pigilan si Russell sa pagsulong. Umalis ka na, lahat kayo. Biglang sumigaw si Richard. Nagulat ang mga Black. Umalis ka. I want to see who dares to lay a finger on me today, sigaw ni Richard. Hindi siya naniniwalang sasampalin talaga siya ni Russell. Gayunpaman, ang mga Black ay hindi gumalaw ng isang kalamnan. Paano kung sasampalin talaga ni Russell si Richard kung hindi natin siya pipigilan? Ang pamilyang itim ay mapapawi sa balat ng lupa. Sa huling pagkakataon sasabihin ko na. Umalis ka. Napaungol si Richard. Inutusan din niya ang kanyang mga bodyguard, huwag ninyo siyang pigilan. Gusto kong makita kung talagang naglakas loob na saktan ako ng bastard na ito. Ang mga itim ay natakot nang makita si Richard na namumula sa galit at sa wakas ay nagpasya na lumayo sa daan ni Russell. Para naman sa mga bodyguard ng pamilya Caesar, kailangan din nilang tumabi. Sigurado sila na hindi talaga papatulan ni Russell si Richard. Maliban kung, baliw siya o tulala. Sa sandaling iyon, sumenya si Richard kay Russell. Ang mga Caesar ay tumingin kay Russell na may mga mapait na ngiti sa kanilang mga mukha, positibong hindi siya magpapatalo. Sisiguraduhin kong magdurusa ang pamilyang Black kung hindi mo ako sasampalin ngayon. Sabi ni Richard sa pagtatangkang hamanin siya. Ako, napunit na naman si Russell. Sampelan mo siya. Malakas at malinaw ang boses ni Levi. Nang marinig iyon ay tila naliwanagan si Russell sa mga utos ni Levi. Humakbang siya at sinampal ng malakas si Richard sa mukha. Sampal. Ang malutong na tunog ay yumanig sa lahat hanggang sa kanilang kaibuturan. Pin-drop na katahimikan ang naganap, muli. Napabuntong hininga ang lahat sa hindi inaasahang pangyayari. Natigilan si Richard. Hindi niya alam kung ano ang isasagot niya, nanlamig siya sa lupa. Ang video na ito ay edited by Urban TV. Kabanata 563. Napaiyak si Richard sa sakit pagkaraan ng ilang sandali. Napasinghap ang lahat sa gulat, nanlaki ang mga mata sa pagkataranta. Sinampal ng isang kabataan mula sa pamilyang itim ang parang maharlikang pinuno ng sambahayan mula sa Southampton. How dare he?
Ang pakikipag-usap pabalik sa isang tao sa kanyang istasyon ay sapat ng kawalang galang, ngunit ang isang sampal sa mukha ay isang bagong antas ng kahihiyan. Kasabay nito, himatayan sina Meredith at Robert sa nakita. Nababaliw na ba si Russell? Sinaktan niya talaga si Richard. Si Russell ay palaging ang pinakamay kakayahan at masunuring bata sa mga kabataan ng pamilyang Black. Gayunpaman, sinuwi niya ang inaasahan ng lahat sa kanya ngayon. Para siyang napunta sa kuko. Bakit niya ginawa ang lahat ng ipinagagawa sa kanya ni Levi? Parehong nagulat ang mga Caesar sa matapang na welga ni Russell. Nakakaloka. Nasa ilalim sila ng impresyon na hindi man lang managinip si Robert na suwayan si Richard, kahit na binigyan siya ng pahintulot na gawin iyon. Bahala na ang paghampas kay Richard sa mukha. Ngunit ginawa ni Russell ang hindi maisip. Hinawakan ni Richard ang bahagyang namamaganyang pisngi at binigyan si Russell ng hindi makapaniwalang tingin. Napangiwi siya sa sakit na nagmumula sa kanyang pisngi. Mukhang may ballsy tayo dito ah. Kakaibang kalmado si Richard. Ngunit alam ng lahat na galit siya. Si Richard Caesar ay isang taong hindi hahayaan ang sinumang nagagalit sa kanya. Sa katunayan, lalaban siya hanggang sa punto ng buhay at kamatayan. Kung hindi, walang katapusan ito. Ngunit paano lalaban ang isang walang kapangyarihang pamilya tulad ng mga Black laban sa pamilya Caesar? Para itong itlog na humahampas sa bato. Kaya naman, alam ni Russell na ang mga bagay ay napunta sa punto ng hindi na bumalik. Maaaring ang mga Black o ang mga Caesar ang mabubuhay. Nakaramdam din siya ng labis na pangamba. Nang sinusubukan niyang makaisip ng sagot, ginawaran siya ni Levi ng pabor sa pamamagitan ng pagsagot. Oo, siya nga. E ano ngayon? Ikaw. Magsasalita na sana si Richard nang sumingit sa kanya si Levi. Hiniling mo na sampalan si Russell, at sinampal ka naman niya. It was fair and square, ngumisi si Levi. Si Timothy, na sanay kumilos ng walang parusa, ay nagpigil sa sarili na hampasin si Levi dahil hindi niya alam ang tunay na pagkatao ni Levi. Kung hindi, sasampalin niya si Levi sa mukha noon at doon. Natatakot siyang malaman ni Richard ang pangyayari kagabi pa. Sa pag-aakalang katawa-tawa si Levi, napatawa si Richard, patas at kwadra, sabi mo. Tumingin siya kina Meredith at Robert, napakagandang trabaho ninyo sa pagtuturo sa inyong nakababatang henerasyon. Ha. Malinaw sa araw na kinukutya sila ni Richard. Pagkatapos ay idinagdag niya, lahat tayo ay mga manlalaro ng survival of the fittest game. Ang mga mahihinang manlalaro na tulad mo ay tiyak na mayayapakan. Robert Black, nagmula ako sa Southampton hanggang Quebec para sa panukalang kasal na ito, na sinusunod ang bawat formalidad na kinakailangan para igalang ang iyong pamilya, at ito ang paraan ng pagganti mo sa akin. Pagkatapos ay ipinahayag ni Richard, mula ngayon, putulin ko na ang lahat ng ugnayan ng mga Black at ng mga Caesar. Hindi ako titigil hanggang sa isa na lang tayong nakatayo. Nagkagulo ang mga Black sa proklamasyon. Kinilig silang lahat sa narinig. Naglalaban ba ang mga Caesar at ang mga Black hanggang kamatayan? Malapit na ang doomsday para sa pamilyang Black. Namutla ang mga Black sa proklamasyon. Mamamatay tayong lahat dahil lang sa dalawang tanga. Humarap kay Levi, ngini siya ni Richard at sinabing, "Binata, alam mo bang ikaw ang may kasalanan sa pagpuksa sa pamilyang Black?" Tumawa ang mga Caesar. Napakawalang muwang mag-isip ang mga Black na kaya nilang labanan tayo. Ang video na ito ay edited by Herban TV. Kabanata 564. Ang sandaling ito ay katulad ng doomsday para sa pamilyang Black. Hindi nila magagawang labanan ang mga Caesar. Ngumisi si Levi, ang lakas ng loob mong sabihin na lilipulin mo ang pamilyang Black. Halatang nakahinga si Russell nang marinig si Levi. Nagtataka ang mga cast ng Blacks kay Russell. Nababaliw na ba talaga siya? Paano pa siya makakangiti sa harap ng posibleng krisis ng isang wipeout? Pipigilan na sana nina Meredith at Robert si Levi na mas lalo pang ibababa si Richard. Gayunpaman, ikanaway ni Richard ang kanyang mga kamay para paalisan sila. Everybody stop talking. Binata, sa tingin mo ba ay hindi ko kayang lipulin ang mga itim? Sigaw ni Richard kay Levi. Umismid si Levi, mula ngayon, nandito na ako naghihintay. Maaari kang magtanong kung gaano karaming tao ang gusto mong pumunta dito. Susuko ako sa pagkatalo kung hindi ko kakayanin ang anumang ibinabato mo sa akin.
Hindi naman nagalit si Richard sa mga walang kwentang sinabi ni Levi. Sa kabaligtaran, napahalakhak siya. Labis akong humanga na ang mga itim ay nagagawang linangin ang gayong labis na kumpiyansa ng mga kabataan. At pagkatapos, ang mga mata ni Richard ay nag-alab sa galit. Magaling. Tatanggapin natin ang hamon. Bibigyan kita ng 1 linggo para makipag-ugnayan sa bawat posibleng koneksyon na mahahanap mo. Maging mabuti kayong mga lalaki, at huwag na huwag akong akusahan ng pang-aapi sa mga itim. Sina Levi at Richard ay sumang-ayon na mag-away. Ang lahat ng ito ay nangyari nang walang ang ulo ng pamilyang itim na binibigkas ang isang salita. Tara na. Umalis si Richard kasama ang kanyang mga bodyguard at dinala ang mga regalo sa kasal. Sa loob ng kotse, nag-aapoy sa galit si Richard. Ito ang unang pagkakataon na nagalit sa kanya ang isang kabataan. Lolo, okay lang ba na sunugin natin ang mga tulay kasama ang pamilyang Black sa ganitong paraan? Hindi napigilan ni Timothy ang magtanong sa kanyang lolo. Nangangamba pa rin siya sa totoong pagkatao ni Levi. Ano ang dapat ipag-alala? Imposibleng magtanim tayo ng puppet mula sa Blacks ngayon. Natitira na lamang tayo sa opsyon na magmarcha pakanan sa South City upang kunin ang ating bahagi ng palengke. Makalipas ang 7 araw, ipapaalam ko sa lahat sa South City ang galit ng pamilya Caesar. Lahat sila ay kailangang magbigay daan sa amin ni Caesar. Ngumuso si Richard. Samantala, bumagsak ang nakamamatay na katahimikan sa pagitan ng mga Black. Si Meredith at Robert ay nakalugmok sa sahig, na ginugol mula sa paghaharap ngayon. Ang kawalan ng pag-asa ay nakasulat sa buong mukha ng iba pang miyembro ng pamilya. Talagang nagpapakamatay kami para sa nakakasakit sa mga tao tulad ng pamilya Caesar. Sa kabilang banda, si Levi ay mukhang kalmado at kalmado. Ginulo niya ang buhok ni Abigail, "Don't worry, I'm here." Walang sino man ang mapipilit mong gawin ang anumang bagay na ayaw mong gawin. Tuwang-tuwa si Russell, nagpasalamat sa presensya ni Levi. Kung hindi, ang mga itim ay tatapakan ng pamilya Caesar. Hindi naman siya nag-aalala sa nalalapit na laban ni Levi at Richard. May death wish ang pamilya Caesar. Gayunpaman, hindi ito maintindihan ng mga Black. Matapos makabawi, lumapit sina Bailey at Pamela kay Levi at pinagsabihan, "Garrison, sino ka sa tingin mo? Sino ka para makialam sa mga usapin ng pamilya natin? Wala kang karapatang panghimasukan ang kasal ng anak ko." "Oo, tama iyan. Sino ka sa tingin mo? Sinasadya mo ba? Iyan ang pamilyang Caesar mula sa Southampton. Galing sila sa quasi-royal clan. How dare you offend them?" Si Leonard at ang iba ay nagalit din sa kawalang ingat ni Levi. Lahat sila ay nagtaboy ng death glare sa kanya, gustong balatan siya ng buhay para ilagay sila sa ganoong katakot-takot na sitwasyon. Gayunpaman, hindi muna hinarap ni Meredith at Robert si Levi. Sa halip, lumingon sila kay Russell. "Russell, gusto mo bang ipaliwanag kung bakit mo ginawa ang bagay na iyon ngayon?" "Tama iyan. Ikaw ang kadalasang kalmado at tahimik. Bakit parang baliw ka ngayon? Hindi mo ba alam kung gaano katatag ang pamilya Caesar?" Labis silang nadismaya kay Russell. Ang kanilang pagkabigo ay isang salamin ng kanilang mataas na pag-asa kay Russell dahil mayroon silang mga plano na linangin siya upang maging susunod na pinuno ng Black household. Dahil sa sinabi niyan, parang imposibleng masunod nila ang plano. Ang video na ito ay edited by Herban TV. Kabanata 565. Kailangan mong bigyan kami ng isang praktikal na paliwanag. Nagsalita si Russell habang nakataas ang ulo, "Simple lang ang mga dahilan ko. Una sa lahat, hindi ako tatayo habang binubuli tayo ng mga Caesar. Pangalawa, malinaw sa araw ang kanilang intensyon na pakasalan si Abigail. Malinaw na pinaplano nilang pagsamantalahan ang aming network dito upang makuha ang kanilang katayuan sa South City. Hindi ko hahayaang mangyari ang mga bagay na ito. Kalokohan. Bulag ka sa sarili mong mga pagkakamali." Sa sandaling iyon, hindi na ito napigilan ni Robert at sinampal si Russell sa kanyang mukha. Sa kabila ng paghampas sa mukha, nanindigan pa rin si Russell. "Wala akong ginawang mali," giit ni Russell, "hinding-hindi ko aaminin na mali ako, kahit bugbugin mo ako hanggang mamatay." Bumantong hininga ng malakas si Meredith, at halos manlambot ang kanyang mga tuhod sa galit. Lahat ng iba ay nagmamadaling pinatahan siya nang mapansin nila ito.
Pagkatapos ay ipinaliwanag ni Robert ang kanyang paninindigan, sa palagay mo ba ay talagang hindi natin napapansin ang mga intensyon ng pamilya Caesar? Sa tingin mo ba wala tayong ideya na inaapi nila tayo? Pero anong choice namin? Kami ay mga butik ng alikabok kumpara sa pamilyang Caesar. Sa totoo lang, isang daliri lang ang kailangan ng pamilya Caesar para lipulin tayong lahat. Galit na sabi ni Meredith, talaga, Russell. Kailan mo pa ako nakitang nakayuko ng napakababa? Sa tingin mo ba masaya talaga akong pakasalan si Abigail ng ganun lang? Na kami ay napakasaya na magsilbi sa bawat kapritsyo ng mga Caesar. Wala lang kaming ibang opsyon. Ang malawak na impluwensya ng pamilyang Caesar ay lampas sa ating imahinasyon. Kung tayo ay mas malakas kaysa sa mga Caesar, bakit ko sila kailangang tiisin? Hahabulin ko sana sila palabas ng pinto namin. Pinapahamak mo kami, Russell. Si Richard Caesar ay dudurog tayong lahat, at tayo ay magdurusa ng mas masahol pa sa kamatayan. Salamat sa iyo at kay Levi. Tumingin si Meredith kay Russell na hindi makapaniwala, bakit mo ginawa ang sinabi ni Levi? Ako, natigilan si Russell. Hindi niya alam kung paano ipapaliwanag ang lahat. Tumanggaw si Levi sa mga sandaling ito. Sa tingin ko hindi siya samobra nang ibalik niya ang sampal ni Richard Caesar. Nabaling ang atensyon ng lahat kay Levi. Levi Garrison, alam mo bang nakagawa ka ng malaking pagkakamali? Hindi maiwasang tanungin siya ni Meredith. Sino ang nagbigay sa iyo ng karapatang anyayahan ang pamilya Caesar na makipag-away? Tagalabas ka lang. Ano ang kinalaman sa iyo ng pamilyang Black? Sina Quintus at Kin ay umungol sa kanya. Naiintindihan mo ba ang mga kahihinatnan ng iyong mga aksyon sa pamilya ng Black? Siguradong masisira tayo, at posible pang mawalan tayo ng buhay. Naramdaman ni Bailey ang pagnanasang sampalan si Levi. Anything to do with Zoe is my business, so don't worry. Aayusin ko ito mag-isa, nagtiwala si Levi. Dahil sa kanyang maling akala ng mga pahayag, iniluwa siya ni Meredith, kukunin ko ang isang tao na makipag-usap sa iyo. Tinawag ni Meredith sina Caitlin at Aaron. Ikinwento niya ang lahat ng nangyari sa dalawa. Wala pang 2 oras bago sumugod sina Aaron at Caitlin sa Black Family Manor kasama si Zoe. Totoo ba? Hihimatayin na sina Aaron at Caitlin nang malaman nila ang pangyayari. Lalo na, si Caitlin sobrang nabalisa siya. Garrison, alam mo bang gumawa ka ng malaking gulo? Bakit kailangan mo kaming guluhin pagdating mo sa South City? Gusto mo bang makita tayong lahat na mamatay? Napahikbi siya sa hindi mapigil ang hikbi. Bumaba ang mukha ni Aaron. Maging si Zoe ay bakas sa kanyang mukha ang pagkalungkot habang sinusulyapan si Levi. Naisip niya na sa wakas ay gagawin niyang kapaki-pakinabang ang kanyang sarili pagkatapos na makarating sa South City. Gayunpaman, hindi niya inaasahan na magdadala siya ng ganitong sakuna sa mga Black. Mas mabuting gumawa ka ng magandang paliwanag para dito. Binigyan ni Zoe ng death glare si Levi. Ang video na ito ay edited by Urban TV. Kabanata 566. Gayunpaman, nakahinga ng maluwag si Levi sa kanyang paraan, huwag kang mag-alala, ako na ang bahala dito. At paano mo talaga planong gawin iyon? Hinamon agad siya ni Aaron. Humihikbi pa rin si Caitlin, hindi mo ba nakita na napaluhan na ang mga itim? Paano mo haharapin ito? Sa matalino mong bibig. Bakit kailangan mong gawin ito? Bakit hindi ka nalang manatili sa Northampton? At ano ang gagawin natin sa gulo na idinulot mo? Napasigaw si Zoe dahil sa kawalan ng pag-asa. Hindi nagtagal, nakarating din sina Jenny at Logan sa Black Family Manor. Anong nangyari? Ano bang nangyayari sa'yo, Levi? Alam mo bang nasaktan mo ang pamilya Caesar? Sila ang parang royal ng Northampton. Hindi mapigilan ni Logan na mapasigaw kay Levi. Tiningnan ni Jenny si Zoe at ang kanyang mga magulang ng masama, matagal ko nang sinabi na walang magandang mangyayari sa pagpunta nyo rito. Logan, may ideya ka ba kung paano haharapin ito? Si Kin at ang iba ay sumugod sa tabi ni Logan, umaasa na magkakaroon siya ng solusyon sa kanilang mga problema. Gayunpaman, lumungkot ang mukha ni Logan, narinig ko lang ang balita na gagawin lahat ng pamilya Caesar tungkol dito. Ano pa ang magagawa natin? Ang pamilya Zack ay mayroon pa ring ilang impluwensya sa South City, ngunit hindi rin tayo makakatulong dito. Bakit kailangan ninyong saktan ang quasi-royal clan ng Southampton?
Nalungkot ang mga itim nang marinig ang tugon ni Logan, sa halip. Palagi silang umaasa kay Logan. Kung kahit si Logan ay walang magawa sa kanilang kalagayan, kung gayon sila ay tunay na napahamak. Russell, ano bang nangyayari sa'yo ngayon? Parang lagi mong alam ang ginagawa mo, pero bakit may ginawa kang katangahan ngayon? Hindi mo ba alam kung sino si Richard Caesar? Bakit mo siya sinampal? Ha? Kinawayan din ni Logan si Russell. Walang saysay ang paglalaro ng sisihan dahil ang insidente ay hindi gaanong sukat. Ang piraso ng kahindek-hindek na balita ay naglakbay sa malayo at malawak. Kaya naman, imposibleng manahimik si Richard sa usaping ito na may kinalaman sa kanyang dignidad. Walang alinlangan na kikilos siya laban sa pamilyang Black. Sa tingin ko wala akong ginawang masama. Halatang bobuli dito ang pamilya Caesar, kaya hindi ko pwedeng pumikit na lang dyan. Tapos, sinulyapan niya si Levi, tsaka, nandito si Levi. Tiyak na aayusin natin ito. Hinangaan ni Levi ang matatag na paninindigan ni Russell. Ito ang kulang sa pamilyang itim. Tama, bluffang mo pa. Oo, mayroon kang magandang kinabukasan. Ngunit ito ang pamilyang Caesar mula sa Southampton na pinag-uusapan natin dito. Sa palagay ko, kahit si Scott Yates at ang kanyang triple group ay hindi kayang harapin ang gulo na ito. Nagkuko talaga kayong dalawa para magtangkang makipag-away sa pamilya Caesar. Paano mo sila lalabanan? Galit na galit si Logan sa kanilang walang pakialam na ugali. Naiirita na rin si Russell sa kanilang kamangmangan. Bakit hindi kayo naniniwala sa akin? Huwag kang mag-alala, mareresolba ang usaping ito. Pinandilatan siya ni Logan, gusto mong maniwala kami sa iyo. Pagkatapos, lumapit si Logan kina Meredith at Robert, Lola, Lolo. Sumusumpa ako na haharapin ang krisis na ito sa lahat ng aking mga mapagkukunan. Iwanan mo ito sa akin. Sige, kailangan naming umasa sa iyo para harapin ang kaguluhang ito. Wala na tayong magagawa, sagot ni Meredith. Ngunit mangyaring huwag masyadong mataas ang iyong pag-asa dito dahil ang pamilyang Caesar ay medyo makapangyarihan. Susubukan ko ang aking makakaya upang mabawasan ang mga pagkalugi, bagaman. Kahit na ang mga Black ay maliligtas sa huli, kailangan pa rin kayong magsakripisyo. Ang ibig sabihin ni Logan ay maaari lamang panatilihin ng pamilyang Black ang kanilang mahahalagang miyembro. Maaaring kailangang isakripisyo ang mga taong tulad ni na Russell at Levi. Malaki. Hindi namin inaasahan na lalabas dito nang hindi nasaktan. Umaasa lang kami na mababawasan namin ang mga pinsala. Bumantong hininga si Logan. Lola at Lolo, sa akin lang kayo makakaasa sa kritikal na oras na ito. Tumanggo si Meredith sa kanyang ulo. Oo, Logan. Ang iba ay walang kwentang basura. Ang video na ito ay edited by Urban TV. Kabanata 567. Galit na galit si Logan habang sinulyapan niya ang kanyang lolo't lola. Sinabi ko na sa inyong dalawa na wala na silang ugnayan sa mga usapin ng pamilyang Black. Magdudulot lang sila ng gulo kung papayagan silang bumalik. At voila, tingnan kung ano ang mangyayari sa sandaling bumalik sila. Pinandilatan ni Meredith si Caitlin at ang kanyang pamilya. Tama ka, Logan. Ikinalulungkot namin na hindi kami nakinig sa iyo. Dapat hindi na natin sila hiniling na bumalik. Kasabay nito, halos malunod na si Caitlin sa sarili niyang mga luha. Sa wakas ay tinanggap siya ng pamilyang itim pagkatapos ng mahabang panahon. At ngayon, sinira ni Levi ang lahat. Garrison, ano ang utang namin sa iyo? Bakit kailangan mong ipaghiganti kami? Hindi napigilan ni Aaron ang pagpatak ng luha. Mom and Dad, huwag kayong masyadong malungkot. Siguro maaari kong subukang hilingin kay Iris na humingi ng tulong sa Morris Group. Tama, nagtatrabaho din si Levi sa Morris Group. Hindi siya tatayo, dagdag ni Zoe. Nagningning sa tuwa ang mga mata ni Aaron. Tama. Napakahusay ng amo ng Morris Group. Sigurado akong makakatulong siya. With that, nilapitan ni Aaron sina Meredith at Robert. Mom and Dad, don't be mad. May kilala talagang may kaya si Zoe. Kaya niyang ayusin ito. Agad siyang tinanong ni Logan, maaari mo bang garantiya na malulutas mo ito? Ay, nag-aalangan si Aaron. Ha? Anong uri ng mga taong may kakayahan ang makikilala mo? Anong biro? Walang sino man ang makakalaban sa pamilyang Caesar sa buong Quebec. Ganti ni Aaron. Ano, ganyan ba talaga kalakas ang pamilya Caesar?
Napalunok si Aaron. Pagkatapos ay pinaalis ni Meredith si Aaron at ang kanyang pamilya, lumabas kayo. Nakakahiya kayo. Hindi niya gustong makita sila kahit isang segundo pa. Pagkatapos, idinagdag niya pagkatapos na maalala ang isang bagay, tama, walang sino man sa inyo ang dapat umalis sa Black Family Manor ngayong linggo. Kin, bantayan mo sila. Naiintindihan. Bulalas ni Kin at ng iba pa. Ha, namutla si Zoe at ang kanyang pamilya. Pinagbabatayan kami ni Lola. Makakaalis lang kami pagkatapos naming ayusin ito. Sila ang magiging scapegoats. Anong gagawin natin? Nag-aalala si Zoe sa kanyang trabaho. Zoe, ikinalulungkot kong sabihin ito, ngunit kailangan mong magtrabaho mula sa bahay pansamantala. Sa huli, si Zoe at ang kanyang pamilya ay nag-grounded sa Black Family Manor. Levi, tingnan mo ang ginawa mo. Paano mo ipapaliwanag ang iyong sarili sa pagkakataong ito? Sinaman ng tingin ni Aaron at Caitlin si Levi. Nanay at tatay, bakit hindi ninyo ito isipin na bakasyon ninyo? Babalik kami sa Northampton nang nakataas ang aming mga ulo. Parang casual si Levi. Para talagang nagbakasyon dito. Levi Garrison, paano ka pa nagkaroon ng pusong magbiro sa ganitong oras? Sigaw ni Zoe sa kanya. Si Zoe ay mabangis kay Levi kapag ang kanyang ina at ama ay nasa paligid. Ngunit nang umalis ang kanyang mga magulang, sinabi ni Zoe sa kanyang asawa, "Mahal, naiintindihan ko na ginawa mo ang lahat para kay Abigail. Mabuti, at least nakuha mo ako." Ngumiti si Levi. Hindi siya natatakot na hindi malutas ang problema. Sa totoo lang, mas nag-aalala si Levi tungkol sa walang makakaintindi sa kanya. Ngunit ito ay pinasabog ng labis na hindi mo ito malutas. Nagsalubong ang kilay ni Zoe. "Huwag kang mag-alala. Ipaubaya mo na lang ito sa akin." Ngumisi si Levi. "Paano mo haharapin ito kung hindi man lang tayo makaalis dito?" Natigilan si Zoe. Si Levi, gayunpaman, ay todong ngiti, "Huwag kang mag-alala. Maaari akong makaalis sa pamilyang Black kung kailan ko gusto. Gusto kong makita kung sino ang maglalakas loob na pigilan ako." Ang video na ito ay edited by Herban TV. Kabanata 568. Ikinulong ng mga Black si Levi at ang kanyang pamilya sa isa pang villa na binabantayan ng husto. Naglakad si Levi papunta sa entrance ng villa, at dinagsa siya ng mga security guard. "Hindi ka pwedeng umalis. Kailangan mong manatili dito." Sigaw ng pinuno ng mga security guard kay Levi. "Paano kung ipilit ko?" Ngumisi ng nakakaloko si Levi. "Maaari mong subukan." Napatingin silang lahat kay Levi. Wala silang hihinto para pigilan siyang umalis sa villa na ito. Sino ang nagbigay sa iyo ng karapatang paghigpitan ang kalayaan ng ibang tao? Hamon ni Levi sa kanila. "Kami ay nasa Black Family Manor, at naglalaro kami sa kanilang mga patakaran. Hindi ka maaaring pumunta kahit saan. Naiintindihan mo ba?" Binalaan siya ng isa sa mga security guard. Nang marinig iyon, ngumiti ang mga labi ni Levi. "Walang lugar na hindi ako mapupuntahan ni Levi Garrison. Umalis ka sa daan ko." Ngunit hindi lumayo ang mga security guard at sa halip ay lumapit sa kanya. Pagkatapos, kumilos si Levi at naging anino, lumakad palabas ng grupo ng seguridad. Sa ilang claps, lahat sila ay bumagsak sa sahig. Lahat sila ay sobrang mahal na mga security guard na nagtatrabaho sa pamilyang Black. Gayunpaman, si Levi ay ang Diyos ng digmaan, ang hindi matatalo na alamat sa mga larangan ng digmaan. Ang mga security guard na ito ay mga kuliglig at langgam lamang sa kanya. Nang maramdaman ni Zoe na may mali at sumugod siya sa labas, sinalubong siya ng paningin ng mga security guard na nakasalampak sa lupa habang umiiyak sa sakit. Si Levi naman, wala na siyang makita. Ginawa niya ba ang lahat ng ito? Nanlaki ang mga mata ni Zoe na hindi makapaniwala, natigilan sa tanawing nasa harapan niya. Alam ng mga Black ang balita ng pagtakas ni Levi hindi nagtagal. Sina Meredith at Robert ay sumugod sa pinangyarihan. "Maganda ang ginawa ninyong pag-aaral sa inyong mga anak." Nagtatawanan sina Meredith at Robert habang nakatitig kay Aaron at Caitlin. "Nanay at tatay, wala kaming ideya na nakatakas si Levi." Nagalit sina Caitlin at Aaron sa akusasyon. Napamura si Meredith, "Ano ang gagawin natin ngayon? Hindi ko akalain na babalik siya para harapin ang sarili niyang gulo." Idinagdag ni na Bailey at Leonard,
Tiyak na nakatakas siya at iniwan ang malaking gulo na ito para sundan natin. Napakasuklam sa kanya na umalis kaagad pagkatapos niyang pukawin ang napakalaking gulo. Hindi siya tatakas. Sabay na bulalas ni na Zoe, Abigail, at Russell. Alam ni na Abigail at Russell ang tunay na pagkatao ni Levi. Para naman kay Zoe, naniniwala siya sa pagkatao ni Levi. Naniniwala siya na hindi siya nito pababayaan na harapin ang lahat ng problemang ito. Hindi ko maintindihan kung bakit mo siya ipinagtatanggol. Hindi makapaniwalang tumingin si Meredith at ang mga Black sa kanilang tatlo. Ay, nagpalitan ng tingin sina Abigail at Russell. Gayunpaman, kinagat nila ang kanilang dila at hindi na nagsalita pa. Ito ay isang nangungunang lihim ng militar na kanilang ibubunyag pagkatapos ng lahat. Sa sandaling iyon, itinaas ni Zoe ang kanyang ulo at sinabing, dahil asawa ko siya. Kasabay nito, umalis si Levi sa villa at pumunta sa abyss. Ang Asher Dragon, White Tiger, Kirin, at Phoenix ay nakarating na lahat sa South City. Diyos ng digmaan, sa pagsisiyasat, nalaman namin na ang mga pamilya na kamakailan ay nangaagaw ng mga damo ay sinusuportahan ng ilang mga puwersa. Upang tapusin ang aming mga natuklasan, ang mga panlabas na puwersa ay nagnanais na gawing kanila ang South City. Narito ang pamilya Caesar para sa parehong layunin din. Gusto nilang gawin ang Blacks na kanilang mga puppet para maglagay ng foothold sa South City. Nakakuha ng unang impormasyon si Phoenix. Hinihit-hit ni Levi ang kanyang sigarilyo at ngumiti ng manipis, pahihirapan nila ang mga karaniwang tao dahil sa kanilang pakikipaglaban sa mga teritoryo. Hindi ko hahayaang magsakripisyo ang mga inosenteng tao para sa kanilang makasariling pakinabang. Ang video na ito ay edited by Herban TV. Kabanata 569. Naiintindihan. Tumanggaw naman silang apat. Bigyan mo ako ng isang listahan ng lahat ng mga puwersa na nag-uudyok ng kaguluhan sa South City kamakailan. Gusto kong tanggalin sila minsan at para sa lahat. Utos ni Levi. Opo, Ginoo. I will get to the bottom of this, sagot ni Phoenix. Pagkatapos na makilala ni Phoenix silang lahat, Kirin, mangyaring mag-organisa ng isang piging at anyayahan silang lahat sa pangalan ni Neil Atkinson. Hayaan mo silang mag-decide ng venue, sabi ni Levi kay Kirin. Tumanggaw si Kirin bilang pagsang-ayon. Samantala, dalawang breaking news ang kumalat na parang apoy sa South City. Ang una ay, ang pamilyang Itim at ang pamilyang Caesar ay sasabak sa isang buhay at kamatayang labanan makalipas ang isang linggo. Ang pangalawa, Neil Atkinson mula sa Morris Group ay dumating sa South City at inimbitahan ang lahat ng maimpluwensyang puwersa sa lungsod sa isang piging. Ang piraso ng balita sa labanan sa pagitan ng pamilyang Caesar at ng pamilyang Itim ay walang anumang suspense dito. Walang duda na ang pamilyang Itim ay mapapawi sa South City makalipas ang isang linggo. Gayunpaman, walang sino man ang umasa na ang pangalawang in-command ng Morris Group ay darating sa South City. Walang nakakaalam kung ano ang nangyayari. Ang mga maimpluwensyang puwersa, na inimbitahan sa piging, ay naguguluhan din. Hindi nila alam kung ano ang nasa manggas ng Morris Group at nagsimulang makipag-usap sa isa't isa. Pagkaraan ng ilang sandali, nakarating sila sa isang conclusion na ang Morris Group ay narito rin sa South City para sa isang foothold din. Imposible. Hindi namin kukonsintihin ang ganoong bagay. Hindi rin namin ginalaw ang Northampton. Paano nila mamarkahan ang kanilang teritoryo dito? Sa pagkakataong ito, kakaibang kaalyado ang mga puwersa sa harapang ito. Ito ay higit sa lahat dahil ang pag-alis ni Yates ay nagbigay ng kaunting espasyo para sa paglitaw ng isang bagong nangingibabaw na puwersa. Ang mga lokal na puwersa ay hindi nais na ang iba ay gumawa ng marka sa kanilang sariling piraso ng lupa. Ang mga tagalabas ay kailangang tumapak sa kanilang mga bangkay. Talagang walang muwang ang Morris Group para hayaan kaming magdesisyon ng venue. May death wish ba sila? Anong klaseng tanga siya para iwan ito sa atin? Paano kung itakda natin ang venue sa Jag Club? Nagtawanan ang lahat ng pinuno. Natutuwa sila dahil ang Jag Club ay ang pinakamalaking underground boxing arena sa South City. Puno ito ng pinakamagagandang underground boxer sa silangan. Pinlano nilang gawin itong bitag para sa Morris Group. Lahat sila ay sumang-ayon sa pagtatagumpay sa Morris Group sa Jag Club makalipas ang 3 araw, at kasama na ang pagkatalo kay Neil Atkinson hanggang sa mamatay. Mga kapatid,
Ipakita natin ang ating trump card at hayaan silang masaksihan ang kapangyarihan ng mga lokal. Sure, hindi natin sila mapapaalis ng maayos at buhay sa South City. How dare they think na sakupin ang South City? Inaasahan nila ang tanawin ng Morris Group na dinagsa ng libo-libo pagkaraan ng 3 araw. Sa kabilang banda, nababalot pa rin ng dilim ang pamilyang itim. Labi silang nasaran ng loob kaya nilaktawan nila ang hapunan. Itinaas ng mga Black ang lahat ng kanilang pag-asa kay Logan. Kahit noon pa man, alam nilang maliit ang kanilang mga pagkakataon. Dahil nagretiro na ang lolo ni Logan, ang kanyang mga salita ay hindi gaanong bigat gaya ng dati. Kahit na may magandang network ang pamilya Zacks, malamang na hindi nila ipagsapalaran na masaktan ang pamilya Caesar dahil lang sa mga Black. Biglang napalingon si Meredith kina Zoe at Abigail, hindi ba sinabi niyong dalawa na babalik siya? Nasaan na siya? Nawalan ng masabi si Abigail. Lola, huwag kang mag-alala. Babalik si Levi pagkatapos malutas ang gulo na ginawa niya, sagot ni Zoe sa determinadong tono. Nakatanggap lang siya ng balita mula kay Iris na nagsasabing si Neil mula sa Morris Group ay darating sa South City, at binalak niyang makipag-ugnayan sa kanya para sa tulong. Kaya naman, mukhang confident siya sa sagot niya kanina. Zoe, bakit ayaw mong maniwala na nakatakas siya? Hayaan mo akong maging tapat sa iyo, hiniling ko sa mga tao na subaybayan siya, at walang palatandaan sa kanya sa South City. Ang video na ito ay edited by Urban TV. Kabanata 570. Ang pamilyang Black ay nakagawa na ng isang round ng paghahanap, ngunit walang bakas ng Levi. Sa lahat, siguro umalis na siya sa South City. Tigilan mo na ang paghihintay sa kanya ng kalokohan. Malamig na sabi ni Kin. Sina Aaron at Caitlin ay sumang-ayon sa sinabi nilang, Sweetie, bakit umaasa ka pa rin? Tiyak na tumakas siya. Oo, bakit pa siya mawawala bigla? Sa kanyang pagtatanggol, sumagot si Zoe, Tatay, Inay, alam mo kung paano si Levi bilang isang tao. Sa pagkakataong ito, hindi pareho ang sitwasyon. Pinag-uusapan natin ang tungkol sa pamilyang Caesar. Kung ako siya, tatakbo din ako. Tama iyan. Kung ayaw mong maniwala sa amin, antayin mo na lang kung magpapakita siya. Galit na dagdag ni Caitlin. Determinado na ang mag-asawa na tumakas si Levi. Gayunpaman, sinalungat ni Zoe. Sa katunayan, ang kalaban sa pagkakataong ito ay masyadong malakas. Walang makakatiyak sa sitwasyon. Pagkatapos ng lahat, ang pamilyang Caesar ay isang quasi-royal clan, at sila ay nasa ibang antas sa kanila. Gayunpaman, naniniwala siya na hindi kailanman aalis si Levi dahil lamang sa kapangyarihan ng pamilyang Caesar. Darling, nasaan ka na? Bumalik ka agad para linawin ang hindi pagkakaunawaan ng lahat. Gustong-gusto ni Zoe na magpakita si Levi ngayon. Kung maaari lamang siyang bumaba na parang Diyos at tuwirang ayusin ang usapin. Gayunpaman, sa sumunod na araw, hindi nagpakita si Levi. Sa ikatlong araw, hindi rin siya nagpakita. Walang balita sa kanya nitong mga nakaraang araw. Sa tuwing tatawagan siya ni Zoe, naka-off ang phone niya. Ngayon, pati si Zoe ay nagpapanik na. Tumakas ba talaga siya? Pero sa loob-loob niya, buo pa rin ang paniniwala niya na hindi tumakas si Levi. Naniniwala siya sa karakter nito higit sa anupaman. Tignan mo, nandito ka, nag-aantay pa ng lokohan. Paano si Levi? Hindi pa siya nagpapakita. Ngayong pinatay na niya ang kanyang telepono, ano pa ba kung hindi siya tumakas? Lahat sa pamilya ng Black ay agresibo siyang kinutya. Ngumisi si Bailey, nagpahanap lang ako sa Northampton, pero hindi nila mahanap. Naglayas yata talaga siya. Sa oras na ito, sabi ni Russell, dapat bumalik ang bawat isa sa kanilang karaniwang ginagawa. Siguradong magpapakita si Levi at lutisin ang bagay na ito. Nataranta ang lahat sa sinabi niya. Tinitigan ni Meredith si Russell nang hindi makapaniwala at nagtanong, ipinahihiwatig mo ba na wala tayong pag-aalala? Umiling si Russell at sinabing, Lola, sinasabi ko lang na babalik si Levi. Kaysa sa mga walang kwentang daldalan na ito, mas mabuting ituloy na natin ang buhay natin. Sampal. Sinampal ni Meredith ang mukha ni Russell bigla. Malutong at malakas ang tunog ng sampal, na ikinagulat ng lahat. Ang huling beses na nagbigay ng sampal si Meredith ay dahil sa pamilya Caesar at hindi sa kanyang sariling intensyon.
Pero noong araw na iyon, sinadya niyang sampilan ang junior na pinakamahalaga niya. Lola, ikaw. Tinapan ni Russell ang kanyang mukha at tumingin kay Meredith, naguguluhan. Paano mo nasabi? Kung hindi dahil sa inyo ni Levi, magiging ganito kaya ang pamilyang itim. Nagdulot ka ng malaking gulo at nagsasalita ka pa rin ng kalokohan. Kaya mo bang lutisin ang bagay na ito? Marahas na nanginginig si Meredith sa galit. Tinitigan siya ni Russell ng seryoso at sinabing, oo, kaya ko. Paano mo ito lulutasin? Tanong ni Meredith. Hanggat nandito si Levi, tiyak na mareresolba ang usapan, matigas na sabi ni Russell. Kahit wala siya ngayon, and you still expect him to solve the problem. Katawa-tawa, nasa tamang pag-iisip ka pa ba? Saway ni Meredith, wala kayong clue. Sa totoo lang, si Levi ay, sa pilitang pumunta sa isang sulok, gustong ibunyag ni Russell ang pagkakakilanlan ni Levi. Ano? Napatingin ang lahat kay Russell na nagtataka. Maging si Zoe ay naghihinala. May pagkakakilanlan ba si Levi na hindi nila alam na kilala at sinuportahan siya ni Russell?